Maaga pa lang, gising na ang Kabuyao Logistics Hub. Sa labas, magkakahilerang truck at delivery vans ang parang mga kabayong handang humatak ng buong araw. Sa loob naman, nagkakagulatan ang mga scanner, forklift at sigaw ng mga tao na sanay na sa ingay. Parang musika na lang ng pang-araw-araw. Si Elio Navarro ay nasa gilid ng loading bay, nakasuot ng lumang navy na jacket na may kupas na logo ng kumpanya. May bit-bit siyang checklist habang sinisipa ng hangin ang alikabok sa paligid. Tahimik siyang kumikilos, pulido tumingin sa bawat kahon na ipapasa niya. "Uy, Elio!" Sigaw ni Kairong Kiyo. Habang papalapit, nakasabit ang ID sa leeg at may hawak ng ape. "Kanina ka pa parang manok na walang ulo. Hinahabol mo na naman kota." Napatingin si Elio, ngumiti lang ng bahagya. "Para mabilis matapos, marami pa akong dadaanan mamaya." "Grabe ka, parang hindi ka napapagod," sambit ni Kaye sabay sipsip. "Ako nga, 2 delivery pa lang, gusto ko na mag-resign." Tumawa si Kaye pero si Elio ay hindi sumabay sa tawa. Sa halip, sinilip niya ang telepono sa bulsa, parang may hinihintay na tawag. Lumapit si Boss Nanding Aguas, supervisor nila. Matangkad, malasado ang boses, pero hindi mo rin maikakaila sa kabila ng pagiging istrikto. May bigat ang malasakit niya sa mga rider. "Elio," tawag ni Boss Nanding, "ikaw muna sa Bay 3. May rush sorting. Siguraduhin mo raw walang maling barcode." "Opo, boss," sagot ni Elio agad, sabay tupi ng checklist. "Tsaka pagkatapos nito, dumaan ka sa office ko. May ipapagawa ko sa iyo mamaya." Bahagyang hinina ni Boss Nanding ang boses, parang ayaw marinig ng iba. "Opo ulit." Habang lumalakad si Boss Nanding palayo, sinundot ni Kaye ang braso ni Elio. "Ay nako, may espesyal na utos yan. Baka naman promotion na." "Hindi nga," mahinang sagot ni Elio. "Baka dagdag biyahe lang." "Pessimist, sige na, ikaw bahala. Pero ingat ka lagi ha." May lambing sa tono ni Kaye kahit pilit niyan ginagawang biro. Tumango si Elio pero sa loob niya, ibang eksena ang bumabalik. Sa isip niya, naroon pa rin ang amoy ng usok, hindi sa Kabuyao kundi sa Lukban, Quezon. 20 taon na ang nakalipas. Maliit pa siya noon, 5 taong gulang at ang mundo niya ay tinangay ng isang gabing pula ang langit. May ala-ala siyang putol-putol, malalaking kamay na humawak sa kanya, sigawan at ang pasilyong mainit na parang pugon. Pagkatapos, isang ampunan na amoy sabon at kandila. "Anak, kain na," mahinang sabi ni Sister Pilar Divina noon. Iniaabot ang mangkok ng lugaw. "Dito ka muna, ligtas ka na." Hindi niya alam noon kung anong ibig sabihin ng ligtas. Ang alam niya lang, wala na ang dati niyang bahay. Wala na rin ang mga muka na pilit niyang hinahanap sa dilim. Sa tabi niya noon si Berto Tingting Malari, payat na batang may makukulit na mata. "Uy, bago ka? Ako si Tingting," bulong nito. "Huwag kang matakot dito, may rules lang." "Elio," sagot niya, halos pabulong, hindi pa sanay sa sariling pangalan na biglang naging tanging bagay na meron siya. "Gutom ka? Hati tayo." Alok ni Tingting, itinulak ang kalahati ng pandesal. Hindi pa niya alam na sa ampunan siya lalaki. Hindi pa niya alam na dadaan ang mga taon na parang walang hinihintay. Balik sa kasalukuyan, inangkat ni Elio ang huling kahon, pinatong sa palet, saka sinara ang checklist. Nag-stretch siya ng likod, ramdam ang bigat ng magdamag na trabaho. Pero kahit pagod, may mas mabigat pa ring nakapatong sa dibdib niya. Uuwi siya mayang gabi sa maliit na paupahan sa San Pedro. Isang kwarto, kisame na may bahid ng lumang tagpi, at electric fan na parang ubo ng ubo sa bawat ikot. Doon niya kasama si Nelia Navarro, ina niyang siyang nagpalaki sa kanya, kahit sa pangalang iyon lang sila magkadugtong. Sa tuwing dumadating siya, palaging unang tanong ni Nelia ang, "Kumain ka na ba?" Kahit siya mismo, halos walang gana dahil sa sakit. "Ma, sandali," sabi ni Elio minsan, tinatapatan ng tubig ang baso ng ina. "Ako na mag-aayos." "Hindi anak, kaya ko pa to," giit ni Nelia, pero nanginginig ang kamay habang inaabot ang baso. "Ma, wag mo na pilitin." Pinisil ni Elio ang kamay niya. "Pagod ka na." Napapangiti si Nelia sa tuwing maririnig ang ganoong tono sa anak niya. "Ikaw nga tong pagod eh. Alam mo,
Kahit anong mangyari, okay lang tayo. Basta magkasama. Pero hindi okay ang katawan ni Nelia. Dating mananahi siya, halos buong buhay sa makina. Ngayon, sa dialysis center na umiikot ang mga araw niya. May mga gabing nakikita ni Elio ang ina na patagong napapahawak sa tagiliran, pilit nagtatapang-tapangan. Kaya bawat oras ni Elio sa kalsada, may kasamang dasal at takot. Nang bumalik siya sa Bay 3, umilaw ang telepono niya. Unknown number. Kinabahan siya ng bahagya. Hello? Sagot niya, pinilit gawing steady ang boses. Sir Elio Navarro, babae ang boses sa kabilang linya. Opo, sino po to? Penn San Pedro District Hospital po, si Nurse Ria Gamboa. Pasensya na po sa istorbo, pero kailangan po nating i-confirm schedule ng dialysis ni Aling Nelia. May adjustment po sa slot next week. Parang may malamig na tumakbo sa batok ni Elio. Adjustment po? Bakit? May emergency cases po kasi, pero ililipat naman po namin siya sa Wednesday morning. Kailangan lang po ng down payment bago ma-lock yung slot. Magkano po ulit? Nagbanggit si Nurse Ria ng halaga. Napapikit si Elio. Kinalkong agad ng isip niya ang natitira sa sahod, ang bayarin sa renta, ang kamot, ang utam sa junk shop. Sige po, kaya niyang bigkasin, pero parang may humihila pababa sa lalamunan niya. Kukunin ko po hanggang weekend. Salamat po, sir. Ingat po kayo lagi. Pagkababa ng tawag, nanatili si Elio na nakatitig sa screen. Sa paligid niya tuloy ang galaw ng mundo. Kargahan, sigawan, busina, pero sa loob niya may tahimik na lindol. Lumapit ulit si Boss Nanding. Umiirap sa isang tracking manifest. O Elio, tapos ka na ba? Kita tayo sa office ngayon. Opo, boss. Isiniksik ni Elio ang telepono sa bulsa, sabay pilit na ayos ng muka. Pagpasok niya sa maliit na opisina, nandoon si Mika Orteza, dispatcher, nakaayos sa tabi ng mesa ni Boss Nanding. Si Tomas Bayani, guard, nakasilip din sa pinto. Eto, sabi ni Boss Nanding, tinuturo ang isang folder na may pulang stamp. May special delivery tayo, private address, high value, insured, kailangan ngayon ding mailabas. Napatingin si Elio sa folder. Tahimik lang siya, pero sa loob niya, naghalo ang kaba at pag-asa. Special delivery, ibig sabihing special pay. Special pay, ibig sabihin may pang down payment sa dialysis ni nanay. Kaya mo? Tanong ni Boss Nanding. Diretso ang tingin. Kumango si Elio. Kakayanin ko, boss. Good, ikaw yung pinakamaingat dito. Hindi ako nagkakamali sa'yo. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, may bahagyang init na umakyat sa dibdib ni Elio. Hindi pa niya alam kung ano ang laman ng folder na iyon o saan siya dadalhin ng biyahe. Ang alam niya lang, kailangan niyang umusad. Kahit gaano kabigat ang alikabok ng kalsada at ang takot sa bukas, hindi siya pwedeng tumigil. Para kay Nelia, para sa sarili niyang buhay na matagal nang nakabitin sa tanong kung hanggang kailan siya kakapit. Paglabas ni Elio sa opisina ni Boss Nanding, dala niya ang pulang folder na parang mas mabigat pa sa kahon na ihahatid niya. Suksik sa loob noon ang delivery manifest, insurance papers, at isang maliit na papel na may address na nakasulat sa neat na letra. Valera Mansion, Ayala Alabang, Muntinlupa Siopi. Napahinto siya sa paglakad ng mga 2 segundo. Hindi dahil hindi niya alam kung saan iyon, kundi dahil alam niyang iba ang klaseng lugar na iyon. Hindi lang basta bahay na may gate, isang alamat sa Maynila, ang pangalang Valera. Uy, saan ka na naman pupunta? Lumapit si Kay, bit-bit pa rin ang kape na parang hindi na uubos. Mukha kang sinundo ng kapalaran na. May special delivery lang, sagot ni Elio. Kita sa boses ang pagpipigil na huwag maging excited. Teka nga, special? Ano address? Mabilis ang mata ni Kay. Natural na marites, pero hindi naman masamang tao. Inabot ni Elio ang papel, pero kalahati lang ang pinakita. Sa Alabang! Alabang? Napataas kilay ni Kay. Sabay santong krus sa sarili na parang may sasalubong na multo. Huy! Yan ba yung mga mansion-mansion na parang set ng teleserye? Yung may fountain sa gate at guard na parang sundalo? Hindi ko alam. Mahinang tawa ni Elio. Basta deliver lang. May bonus yan sigurado. Hala, swerte mo Elio. Kinurot pa ni Kay ang braso niya. Teka, ingat ka ha. Ayan na naman si Boss Nanding. Baka mamaya madili ka. Tama nga si Kay. Sa malapit,
Tinatawag na siya ni Tomas Bayani, guard sa hub, para i-release ang truck. May pirmahan pang kailangan at seal checking. Si Mika Orteza naman, dispatcher, nakaabang sa counter. Elio, ito yung tracking code. Kapag na-scan mo sa destination, automatic na yung proof. Sabi ni Mika habang inaabot ang handheld scanner. High value yan ha, bawal mawala. Opo, sagot ni Elio. Lalo pang naging maingat ang pagkakahawak sa kahon na naka-shrink wrap at may sticker na Fragile Priority Insured. Pagsampa niya sa truck, dumaan muna siya sa routine. Check brakes, check tires, seal intact, papers complete. Nakita niyang nakasilip si Boss Nanding sa loading bay, may kamay sa bewang. Hindi ito madalas magbantay sa isang rider, kaya ramdam ni Elio na talagang seryoso. Boss, lumapit siya sandali sa bintana. Makinig ka, Elio. Bahagyang hinina ni Boss Nanding ang boses. Sa mga ganitong address, minsan mga VIP yan. Baka masungit, baka mahigpit, pero trabaho lang. Huwag kang papatol kung may insulto. Intindihin mo sila, pero huwag kang magpapakababa. Tumako si Elio. Opo, deliver lang, uuwi. Good, message mo ako pag nakuha na yung signature. Ag-alis ng truck sa hub, kumaway si Kay mula sa gilid, parang nanay na nagpapabaon ng dasal. Si Elio naman may isang mabilis na sulyat sa cellphone. Walang bagong tawag mula sa ospital. Kahit paano, nakahinga siya. Sa Slex, lumuwag ang highway. Tanghali na, pero may bahagi pa ring mabilis ang daloy. Sa radyo ng truck, mahina ang tugtog ng lumang OPM. Hindi siya nagsasalita, pero ang isip niya tumatakbo sa mga numero. Down payment, dialysis, sahod, overtime. Sa bandang Mamatid exit, huminto siya sa isang maliit na gas station para magpahinga at mag-check ng seal ulit. Habang nakasandal siya sa truck, dumating si Ramil Hizon sa motor niya. Kabarkada niya sa ruta at minsan niyang kasabay sa long haul. Uy, Elio, ikaw pala yun. Nakatruck ka ngayon ha? Bati ni Ramil, pawis na pawis. Special delivery, sagot ni Elio. Kita ko yan. Tinuro ni Ramil yung kahon na may pulang label. Insured? Huwag kang magkakamali dyan. Pwedeng umutang ng trouble yan pag nawala. Alam ko, kaya doble ingat. Inangat ni Ramil ang helmet niya. Nagbiro ng konti. Sang address, Valera Mansion sa Ayala, Alabang. Biglang natigilan si Ramil at natawa ng mahina. Parang hindi makapaniwala. Pre, seryoso? Yan yung Valera na may construction empire, di ba? Yung may lumalabas sa TV pag may donation sa ospital? Tumango si Elio pero mapagkumbaba. Oo ata, basta yun yung nasa papel. Grabe pre, swerte. Pero ingat, sabi nila mahigpit security dyan. Yung tipong palangiti yung gate pero hindi ka palangiti pag lumabas. Nagkunwaring seryoso si Ramil. Pagkatapos ay sinampal ang balikat ni Elio. Text mo ko pag nakauwi ka. Alam mo naman, ayoko na baka mapahamak ka sa ruta. Salamat. Simple pero totoo. Pag alis niya ulit, mas lalong dumami ang tanong sa ulo niya. Bakit ba ganito ka high value ang package? Sino ba talaga ang nag-order? Ganun ba kayaman yung may-ari para kailangan pang i-insure ang isang delivery? Sa bandang San Pedro Toll, sumikip ang traffic. May isang enforcer na pumara sa mga sasakyan. Pinabukas ni Elio ang bintana. Sir, may reroute po. Aksidente sa unahan, sabi ni traffic enforcer Jolene Veracruz. Batang babae na halatang sanay sa init. Doon po kayo sa service road, tapos balik sa Susana Heights. Opo, sagot ni Elio. Salamat. Nang tuluyang lumuwag ulit ang daan, napansin ni Elio na palapit ng palapit ang mga bahay na mas malalaki, mas bagong pintura, mas matataas ang bakod. Dahan-dahang napalitan ng katahimikan ang tunog ng highway habang pumapasok siya sa Ayala Alabang Village. Para siyang napadpad sa ibang mundo. Malalapad ang kalsada, puro punong malalaki at bawat gate may sariling guardhouse na parang mini outpost. Kahit nakatruck siya, parang dahiya ang gulong niya sa linis ng semento. Sa wakas, narating niya ang gate ng Valera Mansion. Hindi ito ordinaryong gate. Dalawang arko na bakal na may emblem sa gitna. Parang crest ng lumang pamilya. May fountain sa gilid at driveway na parang kalsada na papasok sa hotel. Pagbaba pa lang niya, salubong agad ang dalawang guard na may earpiece at baril sa baywang. Kita sa tingin ang sukat mula ulo hanggang paa. Delivery?
Malamig na tanong ni Guard Lito Carandang. Nakataas ang kamay na parang checkpoint. Opo, sagot ni Elio, sabay abot ng papers. Priority insured package po para ay Mr. Octavio Valera. Hinilatis ni Guard Lito ang papel, tapos tinignan si Elio ulit. Wait, lumayo ito ng kaunti, nagradyo. Lumapit ang isa pang guard, mas matangkad, si Chief Security Roderick Sayo. Anong klaseng package to? Hindi po namin binubuksan yan, sir. Sealed po galing hub. Kung sealed, mas lalong delikado. May halong hinala, baka kung ano laman yan. Naramdaman ni Elio na parang bumigat ang hangin. Sanay siyang mapagkamalang kung ano sa mga gated villages, pero iba ang ora dito. Parang naghahanap sila ng dahilan para hindi siya papasukin. Sir, trabaho lang po. Mahinahon niyang sagot. Naka-insure po, may tracking, at nandoon po yung name ng receiver. Hindi pa rin kumbinsido si Chief Security. Sino nagpadala? Sa Valera Group online portal po. Tinuro ni Elio yung manifest stamp. Sandaling natahimik ang mga guard. Halos marinig ni Elio ang sariling pintig ng puso niya. Baka kung hindi siya papasukin, delayed ang delivery. Baka ma-penalty siya. Baka mawala ng bonus. Baka mawala yung dialysis slot ni nanay. Biglang may pumasok na boses mula sa loob ng gate. Roderick, pinapasok na sana yan. Isang matandang babae ang lumabas mula sa guardhouse side gate. Nakaputi, may buhok na nakapusod, at hawak ang taypay na tila matagal nang ginagamit. Si Aling Mirasol Palangka. May kabaitan ang mukha niya, pero may bigat sa mata na parang marami nang nakita sa buhay. Aling Mirasol, tawag ni Guard Lito na parang nagulat. Inaakalang, wala kang inaakala. Delivery yan ni Sir Octavio. Kanina pa niyang hinihintay. Tumingin si Aling Mirasol kay Elio at sa isang iglap, parang may kakaibang liwanag na tumama sa titig niya. Hindi ito simpleng tingin ng housekeeper sa rider. Parang may kinikilala. Nak, pasensya ka na. Masyado lang silang nakaalerto. Malumanay ang boses niya. Okay lang po, Aling. Nahiya si Elio. Biglang bumaba ang tensyon sa dibdib niya. Nagkatinginan ang mga guard. Si Chief Security Roderick ang unang bumuntong hininga at tumango. Sige, papasukin. Pero direct sa foyer. Bawal lumiko-liko. Opo, agad yumuko si Elio sa pagrespeto. Mabagal ang pag-andar ng gate at nang tuluyang bumukas, naramdaman ni Elio ang kakaibang lamig ng paligid. Malawak ang driveway, parang hindi matapos. Sa magkabilang gilid, may mga punong akasya at garden lights na kahit tanghali ay parang nakabantay. Habang minamaneho niya papasok, sumunod si Aling Mirasol sa gilid. Mahina ang lakad pero determinado. Napansin ni Elio na paulit-ulit siyang tinitingnan ng matanda sa salamin ng truck. Parang may sasabihin, pero pinipigilan. Aling, tawag niya mula sa bintana nang huminto siya sa tapat ng main entrance. Dito po? Oo, dito. Lumapit si Aling Mirasol, sabay senya sa isang butler na papalapit mula sa pinto. May kukunin lang kami sa loob. Huwag kang mag-alala. Saglit lang. Umango si Elio, pero ang kaba sa dibdib niya ay bumalik. Hindi niya alam kung bakit. Wala siyang dahilan para matakot. Delivery lang dapat ito. Pero habang nakatingala siya sa mataas na bintana ng mansion, sa magarang haligi, sa tahimik na paggalaw ng mga kurtina, may humaplos sa kanya na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may pinto sa nakaraan na unti-unting bumubukas, kahit hindi pa niya alam kung anong laman sa loob. Nanatili si Elio sa tabi ng truck, hawak ang delivery folder na parang panangga sa sarili niyang kaba. Sa tapat niya, ang main entrance ng mansion ay sobrang lapad na parang pinto ng museum. Makintab ang sahig ng porch at sa loob, kitang-kita ang mataas na kisame na may chandelier na kasing laki ng sala nila sa paupahan. Sir, dito po tayo, sabi ng butler na lumapit. Si Butler Adrian Quinto, matangkad, malinis ang ayos, buhok na parang sinuklay bawat hibla. Formal ang ngiti pero malamig ang mata, tulad ng taong sanay makiharap sa mayayaman araw-araw. Opo, sagot ni Elio. Dala niya ang package pababa ng truck, maingat na parang may laman itong salamin. Sumunod siya kay Butler Adrian papasok sa foyer. Sa unang hakbang pa lang, parang napalitan ang hangin.
Mas malamig, mas tahimik, mas mabango. Amoy polished wood at fresh lilies. Walang kalat. Walang kahit anong ingay maliban sa mahihinang yabag nila. Pagdating sa loob, napahinto si Elio saglit. Hindi niya mapigilang mapatingin sa laki ng espasyo. May malawak na hagdan sa kanan, parang kurbadang alon papuntang second floor. Sa kaliwa, may 2 pintong kahoy na may ukit. Sa gitna ng foyer, isang malaking mesa na may vase ng puting rosas. "Pakibigay po sa akin ang package, sir," sabi ni Butler Adrian abot kamay. "Elio po ako," automatikong sagot ni Elio. "Kailangan lang po ng signature ng receiver." Tumango ang butler. "Yes, kailangan na po yun. Sandali lang po at tatawagin ko si Sir Octavio." Iniwan siya ni Butler Adrian sa mga upuang pang-waiting sa foyer. Sabay lakad papunta sa isang side hallway. Lumangoy ang katahimikan pabalik kay Elio. Narinig niya ang sarili niyang hininga. Sa gilid, nandoon si Aling Mirasol Palangka, nakatayo malapit sa console table, nakapulupot ang kamay sa paypay. Mililingon-lingon siya, parang kinukumpirma ang isang bagay. "Aling, salamat po kanina," mahinang sabi ni Elio, pilit nagpakumbaba. Napangiti ang matanda pero may bahagyang lungkot. "Wala yon, iho. Trabaho mo yan." "Anon? Ang ganda po ng bahay ninyo?" "Bahay nila," pagwawasto ni Aling Mirasol ng mahinahon. "Ewan ko lang kung kailan naging tahanan." Hindi na nakaimit si Elio. Sa tono ni Aling Mirasol para may lumang kwentong nais sumabog pero pinipigilan. Habang naghihintay, gumala ang mata ni Elio. Sa harap niya, isang napakalaking pader na puno ng portraits ng matatandang lalaki at babae na nakasuot ng barong at gown na halatang mamahalin. May mga batang naka-uniform sa private school. May mga family photo sa golf course at sa may yacht. Ang damo ilang picture, bulong niya, halos sa sarili. Sa di kalayuan, dumaan ang isang babaeng may dalang tray ng tsaa. Si Nani Tessa Mirafuentes, mukhang nasa 30. Ang apron pero parang may laging takot sa mata. Nang makita si Elio, saglit siyang napainto. "Ah, delivery po kayo?" tanong niya. "Opo," sagot ni Elio. "May package po para kay Sir Octavio." Tumango si Nani Tessa, napatingin sa pader tapos bumalik ang tingin kay Elio na parang may gustong itanong pero hindi magawa. Mabilis din siyang lumayo, iniwan ang tray sa mesa. "May gusto pong uminom," simula ni Nani Tessa. Pero naputol nang biglang magsalita si Aling Mirasol. "Tessa, iwan mo na muna. Ako na dito." "Opo, Aling." Parang napabuntong hininga si Nani Tessa at nagmadaling naglaho sa hallway. Napakunot noo si Elio. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat sa bawat kilos ng mga tao rito. Para silang may iniingatan o tinatago. At doon, habang nakatayo siya, muling bumalik ang kanyang tingin sa gallery wall. Kinuha ng mata niya ang bawat portrait, bawat frame, bawat ngiti ng mga taong hindi niya kilala, hanggang sa tumigil ang paningin niya sa isang larawan sa bandang ibaba. Halos kasing taas lang ng dibdib niya. Isang batang lalaki na nakangiti ng kaunti. Maputi, may bilog na pisngi, nakaputing barong pangsimba. Sa gilid ng kilay may maliit na peklat. Ang mata, hindi mapaggamalan. Mata na parang tumitingin pabalik sa kanya. Parang biglang nagbago ang tunog ng mundo. Lumapit si Elio sa pader. Dahan-dahan, hindi niya alam na humahakbang na pala siya. Parang hinihila ng larawan ang mga paa niya. "Hindi pwede," bulong niya. "May isa pang frame sa tabi nito. At isa pa. Iba-ibang anggulo, iba-ibang taon." May larawan sa harap ng Christmas tree. May larawan sa tabi ng lamesang may cake. May larawan na naka-altar boy sa maliit na kapilya. Pero iisa ang bata. Iisa ang mukha. Iisa ang peklat. Larawan niya. Mga larawan niya noong bata pa siya. Nanlambot ang tuhod ni Elio. Kumapit siya sa gilid ng console table para hindi tuluyang bumagsak. Parang may humila pababa sa loob ng katawan niya. Isang lamig na umakyat mula paa hanggang batok. Hindi niya alam kung umiiyak ba siya o nanginginig lang. "Aling, ano to?" Halos pabulong niya. Pero pasag ang boses. Si Aling Mirasol ay nanatiling nakatayo. Pero nakita ni Elio na namumuo ang luha sa mata ng matanda. Tinakpan nito ang bibig sa paghawak ng paypay. Parang hindi inaasahang mangyari ang eksenang ito. "Iho," sabi ni Aling Mirasol.
Nanginginig ang boses. Ako! Hindi niya matapos. Lumapit si Elio ng mas malapit sa pader. Parang takot na baka multo lang ang nakikita niya. Tinapik niya ang frame. Totoo, makapal ang salamin. May alikabok sa gilid. Hindi ito panaginip. Bakit nandito to? Tanong ni Elio. Mas malakas, mas desperado. Sino naglagay nito? Paano nila nakuha? Paano nila ako? Hindi niya masabi ang sumunod na salita. Natuyo ang lalamunan niya. Si Nani Tessa mula sa hallway. Nakasilip. Kita ni Elio ang panginginig sa kamay nito. Sir, pasensya na, mahina nitong sabi. Parang takot marinig ng iba. Hindi ko po alam kung dapat niyo pong makita yan ngayon. Hindi mo alam? Lingon ni Elio sa kanya. Sino ang may alam? Hindi nakasagot si Nani Tessa. Pumikit lang siya, napayuko. Sa ibaba ng hagdan, may pinto na biglang bumukas. Dumaan si Gardener Pocholo Ibarra, may dalang gunting pang puno. At nang makita si Elio na nakatayo sa harap ng gallery, napahinto ito. Si Kuya Delivery, sabi ni Pocholo, pero halatang nagulat. Aling Mirasol, okay lang ba? Pocholo, bumalik ka sa trabaho. Mabilis na sabat ni Aling Mirasol. Mas matalas na ngayon ang boses. Huwag kang makisali. Opo, umalis si Pocholo agad. Pero bago tuluyang lumayo, sumulyap ito kay Elio na parang may halong awa at pagtataka. Parang pinagdugtong-dugtong na mga tingin nila ang isang bagay na hindi pa naririnig ni Elio. Parang lahat sila may alam na siya lang ang wala. Sagot na putol ang pigil ni Elio. Sino ako sa bahay na to? Bakit nasa pader niyo ang mukha ko? Umusog si Aling Mirasol palapit. Nanginginig na rin ang kamay. Iho, pakiusap, sandali lang. Hindi ito dapat sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan? Halos umiyak si Elio sa galit at takot. Ano pa bang paraan, Aling? Hindi ko nga alam kung anong nangyayari. Bago pa muling magsalita si Aling Mirasol, may mabagal na yabag na bumaba sa hagdan. Isang lalaking naka-dark gray na polo at slacks, matikas ang tindig pero may bigat sa mata na parang matagal nang hindi natutulog. Ang aura niya ay hindi maingay, pero nakakapigil hininga. Si Octavio Valera. Huminto siya sa gitna ng hagdan. Nakatingil kay Elio na parang may nilalamon na damdamin sa lalamunan. Hindi galit, hindi rin takot. Parang pagkasabik na pilit kinokontrol. Hindi mo dapat nakita yan ng ganon. Mahinahon ngunit malalim ang boses ni Octavio. Bawat salita may pahabang buntong hininga. Pero nandito ka na at matagal na kitang hinihintay. Nakapako si Elio sa kinatatayuan. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas. Sa pagitan ng mga larawan niya sa pader at ng lalaking nasa hagdan, parang may pader ng katotohanan na unti-unting guguho at siya ang unang tatamaan. Hindi agad gumalaw si Elio. Parang ang buong katawan niya ay napako sa malamig na sahig ng foyer. Sa likod niya, naroon ang mga larawang siya mismo ang laman. Tila ba mga hayop na nakabitin sa pader, nanunukso sa kanya ng tanong na hindi niya kayang sagutin. Si Octavio Valera ang unang bumaba ng tuluyan, dahan-dahan, parang ayaw siyang takutin. Huminto siya ilang hakbang ang layo. Sa pagitan nila tila may hangin na puno ng hindi nasabing salita. Hindi ka dapat nag-iisa rito. Mahinahon niyang sabi. Pasensya ka na, hindi namin inaasahan na. Naputol siya sumulyat sa mga frame na makikita mo sila sa ganitong araw. Sir, basag ang boses ni Elio. Sino po kayo sa akin? At bakit nandito yan? Tinuro niya ang pader, nanginginig ang daliri. Bakit meron kayong mga picture ko? Sa gilid, naroon si Aling Mirasol na halos di makatingin. At si Nani Tessa na nakatayo sa doorway na parang gusto nang tumakbo. Humina ng malalim si Octavio. Elio, pakiusap. Sumama ka muna sa library. Hindi ito pwedeng pag-usapan dito. Bakit? Para ba itago niyo ako ulit? Biglang pumait ang boses ni Elio. Hindi niya planong maging bastos, pero lumabas na parang kutsilyo. Hindi nagalit si Octavio. Sa halip, may sakit na dumaan sa mukha niya. Hindi, para hindi ka marinig ng mga taong hindi dapat makalam? May iba pang hindi dapat makalam? Lalong naguluhan si Elio. Ano bang nangyayari? Lumapit si Butler Adrian.
tila handang umalalay kung sakaling bumagsak ang rider. "Sir Elio, dito po." Itinuro niya ang hallway na papunta sa kaliwa. Tumango si Octavio. "Halika, saglit lang. Pagkatapos, ikaw mismo ang magdedesisyon kung aalis ka o mananatili." Ayaw ni Elio sumunod, pero may bagay sa tono ni Octavio. Hindi utos, hindi pakiusap, kundi parang desperadong pag-asa. At kahit takot, gusto niyang malaman ang totoo. Kaya sumunod siya, parang batang hinahapak ng tadhana. Pagpasok nila sa librariya, mas lalo siyang nanliit. Pader-pader ng libro, amoy lumang papel. May isang malaking mesa sa gitna na puno ng folders. Sa isang sulok, may bintanang tanaw ang hardin. At sa kabila, may fireplace na hindi naman sinisindihan. Nasa loob din si Attorney Carmine Lazo. Babaeng nasa early 40s, matalim ang mata, maayos ang blazer. May hawak siyang brown envelope. "Elio Navarro," tanong ni Carmine. Halos professional ang tono, pero hindi malamig. "Ako si Carmine Lazo, counsel ng pamilyang ito." Napatitig si Elio. "Ano pong kinalaman ko sa pamilya niyo?" Hindi sumagot agad si Octavio. Umupo siya sa upuang malapit sa mesa, saka tinuro ang isa sa mga upuan sa tapat niya. "Umupo ka," sabi niya. Hindi sumunod si Elio. Nanatili siyang nakatayo, nakayakap sa sarili sa gitna ng malamig na silid. "Sabihin niyo na po, baka pag umupo ako hindi na ako makatayo." Bahagyang gumalaw ang labi ni Octavio, parang nasaktan sa sinabi. "Sige, tatayo tayo pareho." Tumayo rin siya muli. Lumapit sa mesa, kinuha ang isang folder at dahan-dahang binuksan. Mula roon, inilabas niya ang isang lumang litrato. May marka na sa gilid, parang paulit-ulit na hinawakan. Isang lalaki na kaedad niya noong bata, hawak ang isang sanggol. Sa likod, may dekorasyong pangpasko. Malaki ang bahay na parang mansion din. "Kilalanin mo siya," sabi ni Octavio. Tinuturo ang lalaki. "Si Leandro Valera, kuya ko." "Bakit mo pinapakita to sa akin?" Sagot ni Elio. Pero naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Dahil lumunok si Octavio. "Ikaw ang sanggol sa litrato, Elio." Parang may kumalabog sa ulo ni Elio. Hindi siya nakahinga. Napaatas siya ng isang hakbang. Hindi totoo yan. DNA at records ang nagsasabi. Sabat ni Attorney Carmine, mabilis pero malinaw. Inilapag niya sa mesa ang brown envelope. "Birth registry, baptismal certificate at adoption trail. Matagal na naming pinapatunayan bago ka naming hanapin." "Hanapin?" Halos hindi makabuo ng salita si Elio. "Bakit ngayon lang? Bakit niyo ko hinahanap ngayon pa? 20 taon na ako sa labas." Nagbuntong hininga si Octavio na parang lumang sugat ang nabubuksan. "Dahil 20 taon na rin naming pinagsisisihan na nawala ka." Nagsalubong ang kilay ni Elio. "Nawala? Hindi ako nawala. Iniwan ako." Dumilim ang mukha ni Octavio. "Hindi kita iniwan. Nawalan kami ng kakayahan na makalapit sa'yo." "Paano?" Umigting ang panga ni Elio. Alam niyo pala kung sino ako. Alam niyo kung saan ako napunta. Hindi niyo ba ako kayang iligtas noon? Gutom ako noon. Ulila ako noon. Tapos ngayon biglang sasabihin niyo, Valera ako?" Hindi sumagot agad si Octavio. Lumapit siya sa bintana, sumilip sa hardin. Parang doon niya hinahanap ang lakas. May sunog, mahina niyang sabi, gabi ng Disyembre. "Dito rin sa lugar na to, noon nakatira si Leandro, kasama ka at ang asawa niya." Napapikit si Elio. Parang biglang bumalik ang amoy ng usok sa alaala niya. "Hindi aksidente ang sunog na yon," dugtong ni Octavio. "May mga taong pumasok sa bahay. May sindikato. Nagplano sila para mawalis ang buong pamilya ni Leandro." "Bakit?" "Mana." Maliwanag ang isang salita ni Octavio, parang kutsilyo. "May malaking bahagi ng negosyo ang kuya ko noon. May mga taong gustong maagaw." Tumayo si Carmine at naglabas ng ilang papel. "May reports dito, Elio. Under investigation dapi, pero naipit. May mga pangalan, may witnesses, pero isa-isa silang nawala o tinakot." "Tinakot?" bulong ni Elio. Tumango si Octavio. "Nang gabing yon, may isang taong naglabas sa'yo. Hindi namin alam kung sino sa una. Akala namin patay ka na rin. Sinuyod namin ang ospital, mga morgue, kahit mga evacuation center. Wala. Pero paano niyo nahanap ang mga picture ko?" tanong ni Elio. Lumalabas ang galit sa pagitan ng luha. "May lumadas na lead 4 na taon matapos ang sunog.
sagot ni Octavio. May nagsabing may batang inilagay sa ampunan sa lukban. Bata na may kaparehong peklat at suot na barong pangsimba. Kami ang nagpadala ng tao para mag-verify. Sinundan niyo ako? Parang sinakal si Elio. Oo. Tumayo si Octavio at lumapit ulit sa mesa. Pero hindi namin pwedeng kunin kaagad. Bakit hindi? Dumigpit ang mukha ni Octavio. Dahil may hawak pang baril ang mga taong bumuwa noon. At hanggang ngayon, buhay pa ang anak ng isa sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Isang katahimikan ang bumagsak sa library. Parang pati mga libro nakikinig. Si Giancarlo Bravante, sabi ni Octavio sa wakas. Mababa ang boses. Dating business partner ng pamilya. Siya ang may kontrol ngayon sa ilang kumpanya na dati naming hawak. At siya ang nagbabantay sa bawat kilos namin. Siya ang nagplano? Nanginginig na tanong ni Elio. Ang ama niya, sagot ni Octavio. May puot na pilit kinokontrol. Pero si Giancarlo ang nagmamana ng lahat, kasama ang kasalanan. Napahawak si Elio sa sentido. Ang ulo niya parang sasabog sa dami ng impormasyon. Kung ganon, sabi niya, pasigaw na halos pabulong, bakit pinapasok niyo ako ngayon? Hindi niyo ba ako inilalagay sa panganib? Dahil hindi ko na kayang tumingin sa pader na may mga picture mo habang alam kong buhay ka. Pero hindi mo alam kung sino ka. Kumislot ang panga ni Octavio. At dahil may ginawa ako noon na dapat kong bayaran, hindi ko na kayang manahimik. Lumapit si Carmi ng kaunti. Elio, hindi kami humihingi ng kapatawaran agad. Alam naming masakit. Pero gusto naming mabawi ang oras kahit paano. Tahimik si Elio. Naririnig niya ang sariling hininga. Mabigat, putol-putol. Sa loob ng utak niya, may dalawang mundong nagbabanggaan. Ang ampunan, ang kahirapan, si Nanay Nelia, at ang mansyon, ang mga larawan ang pangalang Valera. Paano si Nanay Nelia? Bigla niyang tanong, parang bata na natatakot mawala ang tanging hawak niya. Kung totoo to, ibig sabihin, hindi ko siya nanay? Natahimik si Octavio saglit. Hindi siya kapalit, siyang nanay na pumili sa'yo. Tumulo ang luha ni Elio, nang hindi niya namalayan. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa sobrang gulo. Iniyuko niya ang ulo, pilit pinupunasan ang mukha gamit ang likod ng kamay. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pabulong niyang sabi. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sagot ni Octavio. Pero alam kong may karapatan kang magalit. May karapatan kang umalis. Umalis. Pero bago ka umalis, dugtong ni Octavio, gusto kong malaman mo, hindi kita hinahanap para gawing trophy. Hinahanap kita para ibalik sa'yo yung buhay na kinuha sa'yo. Tumingala si Elio, nanginginig pa rin. At pagkatapos, anong mangyayari sa akin? Napatingin si Octavio kay Carmine. Marami pang dapat ayusin. Maraming dapat protektahan. Protektahan? Ulit ni Elio. Oo, sabi ni Octavio. Dahil kapag nalaman ni Giancarlo na nandito ka, hindi lang ako ang gagalawin niya. Ikaw at yung nanay na nagpalaki sa'yo. Parang may malamig na kamay na muling humawak sa batok ni Elio. Si Giancarlo, isang pangalan na ngayon palang naririnig niya pero biglang naging anino sa paligid. Sa labas ng library, may marahang katok. Pumasok si Aling Mirasol. Namumugto ang mata. Sir Octavio, mahinang sabi niya. May tawag po sa line. Si Selma raw po, urgent. Nagbago ang tindig ni Octavio. Parang sundalong biglang tinawag sa digmaan. Sumulyap siya kay Elio. May halong takot at determinasyon. Kita mo, bulong niya, halos sa sarili. Hindi kami takot sa iyo, Elio. Takot kami para sa iyo. Hindi pa rin makapagsalita si Elio. Pero sa gitna ng luha at galit, may isang bagay na malinaw. Hindi na simpleng delivery ang araw na ito. Nabuksan ng pinto ng totoong buhay niya. At kahit gusto niyang isara, alam niyang may mga hakbang na siyang kailangang harapin para sa sarili niya at para kay Nanay Nelia na hindi niya kayang iwan kahit kailan. Tumunog ang landline sa library na parang putok ng paril sa katahimikan. Saglit na nanigas si Elio sa kinatatayuan. Habang si Octavio ay tuwid na tumango kay Aling Mirasol at mabilis na lumabas kasama si Attorney Carmine. Naiwan si Elio mag-isa sa silid na puno ng librong hindi niya kayang basahin ngayon. Sa loob ng ilang segundo,
nakatitig lang siya sa mesa, sa mga folder, sa lumang litrato na parang biglang naging susi ng buong buhay niya. Gusto niyang tumawa, gusto niyang umiyak, gusto niyang lumabas at takbuhin pabalik ang driveway na kasing haba ng minsang pagkaligaw niya sa sarili. Pero ang unang pumasok sa isip niya ay hindi si Octavio, hindi ang mansion, hindi si Giancarlo, si Nanay Nelia. Dahan-dahan siyang lumabas ng library. Sa foyer, tahimik na nakaupo si Aling Mirasol sa isang upuan, hawak ang rosaryong luma. Si Butler Adrian ay nakatayo sa gilid na parang estatwa. Si Nanny Tessa ay wala na. Sir Elio, maingat na sabi ni Butler Adrian, nandito na po ang signature sheet. Kailangan po nating i-close ang delivery. Parang naalala ni Elio ang package na hawak niya pa rin kanina. Nasa gilid na ito ng mesa, sealed pa rin. Wala siyang paki kung ano ang laman. Ang gusto niya lang ngayon ay umalis. Pirma na lang po, sabi niya, halos walang boses. Dumating si Octavio mula sa hallway. Hawak ang telepono. May bigat ang muka. Lumapit siya sa mesa at pumirma ng walang sabi-sabi. Pagkatapos ay ibinalik ang papel kay Elio. Salamat sa paghatid, mahinang sabi ni Octavio. Kung gusto mong umalis ngayon, hindi kita pipigilan. Tumingin si Elio sa kanya. May luha pa sa mata. Kailangan ko pong umuwi. Tumango si Octavio. Naiintindihan ko, pero pakiusap, mag-ingat ka sa biyahe at kung maaari, huwag mo munang sabihin kahit kanino, lalo na tungkol sa mga larawan. Bakit? Tumigas ulit ang dibdib ni Elio. Dahil may mga taong nakikinig kahit saan. Pinilit ni Octavio mapanatili ang pagiging kalmado at ayokong madamay ang nanay mo. Nang marinig ni Elio ang salitang nanay mo, parang may kutsilyong tumusok sa kanya. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Octavio ang tungkol kay Nelia, pero mas lalo siyang nabahala. Hindi na siya nagsalita. Yumuko lang siya ng bahagya, tumalikod at sinundan si Butler Adrian palabas. Sa driveway, parang mas malamig ang hangin kaysa kanina. Sa gate, muling tinitigan siya ni na Guard Lito at Chief Security Roderick. Pero ngayon, hindi na hinala ang mata nila. May halong gulat at awa. Paglabas niya sa village, tuloy ang biyahe. Pero hindi na siya pareho. Parang iba na ang tunog ng truck. Parang mas mabigat ang manibela. At sa bawat stoplight, naroon ang boses ni Octavio sa isip niya. Ikaw ang sanggol sa litrato. Sa Slex, sinubukan niyang huminga ng malalim. Ngunit bawat hinga ay parang may kasamang usok ng nakaraan. Hindi niya mapigilang alalahanin ang kapilya sa ampunan. Ang barong pangsimba, ang peklat sa kilay na minsang tinawag ni Tingting na tatak ng tapang. Tatak pala ng ibang buhay. Pagdating niya sa San Pedro paupahan, halos hindi pa lumulubog ang araw. Nasa labas si Mang Delfin Magtoto. Landlord nilang laging may hawak na tabo ng tubig at nakangiting parang walang problema sa mundo. "Oh, Elio! Aga mo ngayon ah! Bati nito. May good news ba?" Hindi sumagot agad si Elio. "Nandyan po si nanay? Nasa loob. Kanina pa naghihintay. Inuutusan pa nga ako na sabihan ka raw kumain ka sa karinderya. Baka di ka na naman nag-lunch." Tumango si Elio. Pilit ngumiti. "Salamat po." Pagbukas niya ng pinto ng maliit nilang kwarto, pumungad sa kanya ang tunog ng electric fan at ang amoy ng nilagang gulay. Nakaupo si Nelia sa kama, may kumot sa tuhod, hawak ang lumang baso ng tubig. Kahit mapayat at maputla, may lambing pa ring nakadikit sa mukha niya sa tuwing makikita ang anak. "Elio, anak, ang aga mo," sabi ni Nelia. Pilit tumatayo. "Nandito lang ako, ma." Mabilis siyang lumapit at inalalayan ito. "Umupo ka lang. May bonus ka na naman? Bakit ka parang namumugto mata mo?" Napansin agad ni Nelia dahil alam niya ang lahat ng pagbabago sa mukha ni Elio. Naupo si Elio sa monoblock sa tapat niya. Sandaling tumahimik, parang hinahanap ang tamang salita. Sa labas, may mga batang naglalaro. May tricycle na dumaan. Normal ang mundo. Pero sa loob ng kwarto, may bagyong hindi niya mapigilan. "Ma," basag ang boses niya. "May nalaman ako ngayon." Natigilan si Nelia. Nagdahan-dahang inilapag ang baso. "Ano yun? May nangyari ba sa trabaho?" Hindi sa trabaho lang. Anak, takutin mo pa ako.
Sabihin mo na. Huminga si Elio ng malalim. Ma, may mansion akong pinuntahan. Vanera yung apelyido. Tapos, napapikit siya, umiling. Parang ayaw maniwala sa sariling bibig. May mga picture ako doon. Picture ko nung bata pa ako. Nanlaki ang mata ni Nelia. Hindi siya nagsalita agad. Parang biglang nawala ang kulay sa pisngi niya. Ma, lumapit si Elio sa kama. Bakit? Parang alam mo. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan siya ni Nelia. Parang may lumang takot na lumabas sa mata. Pagkatapos, pumikit ito at tuluyang bumigay ang balikat. Alam ko, mahinang sabi ni Nelia, halos pabulong. Alam ko anak. Parang sinampal si Elio ng hangin. Ano? Anong alam mo? Nagsimulang umiyak si Nelia, tahimik pero malalim, parang matagal nang pinipigilan. Hindi kita kayang lokohin pa. Hindi kita totoong anak sa dugo, Elio. Napatayo si Elio. Ha? Pinili kita. Iniangat ni Nelia ang tingin niya. Pumunta ako sa ampunan noon kasi wala akong anak. Ang sabi ni Sister Pilar, may batang survivor ng sunog, walang kamag-anak. Ikaw yon. Pinisilya ang sariling dibdib. Nung nakita kita, parang may humila sa akin. Parang sinabing, ikaw ang magiging anak ko. Humikbi siya, tapos hinawakan ang kamay ni Elio. Hindi ko alam kung saan ka galing, pero alam ko lang, kailangan mo ng nanay at kailangan ko rin ng anak. Nanlambot ang tuhod ni Elio. Bumalik siya sa pagkafaupo, pero parang hindi siya makahinga. Bakit ngayon mo lang sinabi, Ma? Tanong niya, mas masakit kaysa galit. Takot ako. Umiiyak si Nelia. Takot akong kapag nalaman mo, iiwan mo ako. Nasasabihin mong hindi ako tunay na nanay. Anak, lahat ng lata ng sardinas na inulam natin, lahat ng tahi na ginawa ko para may pambaon ka, lahat ng gabi na nagdasal ako para sa'yo, tunay yun. Totoo yun. Hindi agad sumagot si Elio. Naalala niya ang tagpi ng pantalon niya nung high school. Ang mga gabing si Nelia mismo ang nagbuhat sa kanya sa klinik nung nilagnat siya. Ang mga araw na kumakalam ang sikmura niya, pero uunahin pa rin ni Nelia siyang pakainin. Ma? Nanginginig ang boses niya. Hindi mo kailangan matakot. Pero natakot pa rin ako. Umiling si Nelia. Dahil alam ko na may araw na may hahabol sa'yo. Na may pamilyang maghahanap. At pag nangyari yun, baka masaktan ka. Kaya pinili kong manahimik. Napayuko si Elio. Pinisilang mata. Nahanap na nila ako, Ma. Napatigil si Nelia. Sino? Valera. Sabi nila, anak ako ng kapatid ni Octavio Valera na nawala ako nung sunog. Napatingin siya sa ina at may taong may kasalanan daw. Bravante. Nang marinig ang pangalang iyon, parang may kidlat sa mukha ni Nelia. Napalunok ito, nanginginig ang labi. Ma, ano alam mo pa? Dahan-dahan niyang tanong. Bumuntong hininga si Nelia. Tila nilalabanan ang sariling alaala. Noon nung kinuha kita, may lalaking minsang nagtanong sa ampunan. Hindi ko alam pangalan, pero mayamang-mayaman ang aura. Nagtanong siya tungkol sa batang survivor. Hinayaan ko siyang umalis kasi natakot ako na baka kunin ka. Napatingin siya kay Elio. Baka tao nila yun. Parang dumagdag ang bigat sa dibdib ni Elio. So sinubukan na nila noon? Oo, tumango si Nelia, umiiyak ulit. Pero pinilit kong ilayo ka. Lumipat tayo. Nagtrabaho ako kung saan-saan para hindi ka makita ng kahit sino. Tahimik si Elio. Galit ba siya? Oo. Pero hindi kay Nelia. Galit siya sa mundong hinayaan silang maghirap. Sa katotohanang tinago sa kanya. Sa pangalang biglang naging peligro. Sa labas, may kumatok sa pinto. Elio, anak! Boses ni Kaye mula sa labas. Nandito ako. Nagkatinginan si Elio at Nelia. Parang pareho silang biglang nataot na may makakarinig. Binuksan ni Elio ang pinto. Si Kaye, pawis at may dalang supot ng turon. Ngumiti agad. Uy, aga mo nga. O turon, baka gutom ka, sabi nito. Pero nang makita ang mukha ni Elio, biglang nagsalubong ang kilay niya. Uy, okay ka lang ba? Parang may nangyari. Napatingin si Elio kay Nelia, saka kay Kaye. Hindi niya kayang magkwento ngayon. Hindi pa. Pagod lang. Pilit niyang sagot. Umiling si Kai, dahan-dahang pumasok. Pagod ba yan o may dinadala kang mabigat? Kilala kita, Elio. Hindi mo kayang itago sa mukha mo. Hindi sumagot si Elio, pero sa loob niya,
Alam niyang hindi lang niya kayang itago sa mukha. Kailangan din niyan itago sa buong mundo. Kahit sa kaibigang handa mo malalay. Dahil kung totoo ang sinabi ni Octavio, may mga taong nakikinig. At sa araw na ito, unang beses niyang naramdaman, ang katotohanan pala ay hindi basta nagpapalaya. Minsan, lalo ka nitong inilalagay sa panganib. Pero kahit ganun, habang hawak niya ang kamay ni Nelia, malinaw sa kanya ang isang bagay. Anuman ang dugong dumadaloy sa kanya, hindi niya kailanman tatalikuran ang nanay na pinili siyang mahalin. At kung may darating na laban, lalaban siyang hindi lang para sa sarili niyang pagkakakilanlan, kundi para sa babaeng nagbukat sa kanya mula sa abo ng sunog at sa alikabok ng kalsada. Hindi nakatulog ng maayos si Elio sa gabing iyon. Kahit pinilit niyang ipikit ang mata, may mga mukha sa pader na paulit-ulit na lumilitaw sa isip niya. Mga ngiting bata na siya pala, mga taon na hindi niya naalala, at isang pangalang ngayoy nakadikit sa kanya na parang pasanin. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa hub para lang takasan saglit ang bigat sa bahay. Pero kahit naroon siya sa ingay ng scanners at forklift, hindi nawala-wala ang pakiramdam na may matang nakatingin sa kanya kahit saan siya lumingon. Bandang tanghali, tumunog ang telepono niya. Unknown number uli. Nagdahan-dahan ang puso niya bago sumagot. Hello? Elio. Boses ni Octavio. Hindi malakas pero ramdam ang pagod at determinasyon. Pasensya ka na kung istorbo. Alam kong mabigat pa lahat, pero kailangan kong magsabi ng isang bagay. Tahimik si Elio. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot o ibaba ang tawag. Kailangan kong ipakilala ka, dugtong ni Octavio. Hindi bilang palabas, kundi bilang katotohanan. May charity gala kami sa Makati ngayong weekend. Kung papayag ka, gusto kong kasama ka roon. Napapikit si Elio. Sir, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi mo kailangang magpanggap na mayaman, sagot ni Octavio. Tatayo ka lang bilang sarili mo. Pero importante to, Elio, para sa proteksyon mo rin. Proteksyon? Napatitig siya sa sahig. Kapag may mata ng publiko, mas mahirap kang galawin ng patado. Huminga si Octavio. At gusto kong marinig nila ang totoo bago pa baligtarin ng iba. Alam ni Elio kung sino ang iba, lalong nanikip ang dibdib niya. Pwede ko bang pag-isipan? Mahinang tanong niya. Oo naman, pero pakiusap, sagutin mo ako bago mag-Biyernes. At huwag kang mag-isa sa desisyon. Kausapin mo si Nelia. Kausapin mo yung pinagkakatiwalaan mo. Okay po, pabulong lang, pero bumitaw ang tawag na parang mabigat na bato. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakahiga si Nelia. Bagong uwi mula dialysis. Maputla ito, pero pilit ngumiti nang makita siya. Anak, kumain ka na ba? Otomatik na tanong ng nanay niya, kahit siya ang kailangang alagaan. Lumapit si Elio, hinaplos ang buhok ni Nelia. Ma, may sinabi si Sir Octavio. Hindi na nagulat si Nelia sa pangalan. Parang mula kagabi, tangkap na nitong may bagong aninong papasok sa buhay nila. Ano raw? Mahinang tanong nito. May charity gala sila sa Makati. Gusto niya akong isama. Ipakilala raw ako. Napatitig si Nelia sa kisame, saka napabuntong hininga. Sigurado ka ba na ligtas yan? Hindi ko alam, umiling si Elio. Pero sabi niya, mas ligtas daw kapag publiko. Anak, umangat ang tingin ni Nelia sa kanya. Kung kailangan mo yan para malaman ang totoo, susuportahan kita. Pero wag mong kalimutan, kahit anong mangyari, dito lang ako. Hindi ka mawawala sa akin. Nagsalubong ang lalamunan ni Elio. Ma, takot ako. Takot din ako. Mahina ang tawa ni Nelia. May luha sa gilid ng mapa. Pero mas natatakot ako na matakot kang harapin. Sa sulok ng kwarto, nakaupo si Kai nagbabalat ng mangga na siya mismo ang nagdala. Tahimik siya buong pag-uusap pero ngayon, dahan-dahan siyang nagsalita. Elio, malumanay na sabi niya, kung pupunta ka, sasamahan kita sa preparation. Kahit anong tulong. Basta wag mong suluhin. Hindi na ito simpleng delivery. Tumingin si Elio sa kanya. Tayo kong madamay ka. Ano ka ba? Pinandilatan siya ni Kai, pero may halong lambing. Matagal na kitang kaibigan. Kung may gagawa ng mali sa'yo, edi damay na ako sa galit. Napangiti si Nelia. Buti pa si Kai, anak. May lakas ng loob. Sa gitna ng takot, may maliit na piraso ng tapang ang pumasok sa dibdib ni Elio. Tumango siya ng dahan-dahan.
Sige, pupunta ako. Dumating ang araw ng gala na parang bagyong dahan-dahang papalapit. Si Kaye ang naghanap ng simpleng suit na pwede niyang hiramin. Si Ramil Hison ang nagbigay ng lumang blazer na hindi na niya ginagamit. Masikip man ng konti pero maayos. Ang hairstylist na si Mayet Alarcon, kaibigan ng pinsan ni Kaye, ang nag-ayos sa buhok niya sa isang maliit na salon sa San Pedro. Sinuklay ang buhok niyang laging gusot sa kalsada. Gwapo ka pala pag nilinis. Biro ni Mayet habang inaayos ang collar. Hindi po ako panggala, nahihiya niyang sagot. Hindi mo kailangan maging panggala, kailangan mo lang maging ikaw. Ngumiti si Mayet, seryoso sa likod ng biro. Sinundo sila ng isang itim na van galing Valera Group. Nandoon si driver Sunny Toralba, formal ang suot at maingat magsalita. Sir Elio, Ma'am Kai, magalang na bati niya. Diretso po tayo sa Makati Siang. Nakaredy na ang security details. Nang marinig ni Elio ang salitang security, muling sumikip ang dibdib niya. Pero pilit niyang kinapitan ang kamay ni Kai habang umaandar ang van. Pagdating sa ballroom, parang lumaad siya sa loob ng ibang planeta. Makintab na sahig, sumasalamin ang ilaw ng chandelier sa mga gown na parang alon ng mga kulay. May halimuyak ng mamahaling pabango, may tunog ng violin sa gilid at mga ngiting sanay tumawa kahit walang dahilan. Relax, bulong ni Kai habang nag-aayos ng strap ng simpleng dress niya. Para lang tong field trip. Ang kaibahan, mayayaman sila. Tayo hindi, pero tao pa rin sila. Napahinga si Elio ng bahagya. Sana nga lumapit si PR head Selma Briones. Naka-beige na suit. Mabilis ang galaw at halatang sanay sa crisis. Elio, sambit niya diretso ang tingin. I'm Selma, huwag kang magulat kung may tititig. Huwag kang magpapasindak. And remember, kung may magtanong, simple sagot lang. Si Sir Octavio ang sasalo. Opo, sagot ni Elio nakalunok. Sa VIP holding area, nandoon si Octavio kasama si Helena Valera Quintanar. Si Helena ay mukhang elegante pero walang yabang sa mata. Pagkakita kay Elio, lumapit siya agad at hinawakan ang braso nito na parang matagal na niyang gustong gawin. Salamat sa pagpunta, sabi ni Helena, malumanay ang boses. Hindi ako magaling sa speeches, pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa dito. Hindi napasagot si Elio. Tumango lang siya, pero ramdam niya ang init ng kamay ni Helena na parang biglang may dugo siyang hindi niya kilala pero nanginginig na rin sa kanya. Tumunog ang gong ng programa. Pumunta sila sa gilid ng entablado. Si host Marnie Tolentino ang nagsimula. Nagbiro, nagpasalamat sa sponsors, tinawag ang mga pangalan ng donors. Habang tumatagal, nararamdaman ni Elio ang unti-unting paglapit ng sandali na parang kutsilyong dadaan sa balat niya. At ngayon, masiglang sabi ng host, ang ating pangunahing tagapagtaguyod ngayong gabi, CEO ng Valera Group, Mr. Octavio Valera. Palakpakan, flash, camera, tumayo si Octavio sa entablado. Hindi siya ngumiti agad. Huminga siya, saka naghanap ng mata ni Elio sa audience. Parang sinasabi, handa ka? Maraming salamat, panimula ni Octavio. Ngayong gabi, hindi lang tayo nagtitipon para tumulong. Nagtitipon din tayo para itama ang isang matagal ng pagkukulang. May bulungan na sa crowd. Ramdam ni Elio ang tensyon sa likod ng leeg niya. May isang tao akong gustong ipakilala, dugtong ni Octavio. Isang taong matagal nang hinanap ng pamilya namin. Isang taong nabuhay sa labas ng mundong ito, pero hindi kailanman nawala sa puso namin. Humigpit ang kamay ni Kay sa kanya. Pakiusap, sabi ni Octavio. Welcome natin si Elio Navarro. Parang bumagal ang oras. Tumayo si Elio. Pakiramdam niya lulubot ang sahig. Sa pag-akyat niya sa entablado, tila bawat hakbang ay may bigat ng 20 taon. Pagharap niya sa ilaw, tumama sa mata niya ang dagat ng muka. May curious, may mapanghusga, may nanliliit, may nagugulat. Narinig niya ang isang bulong sa gilid. Delivery boy lang yan, di ba? Baka fake. May pera na yan bukas. Hindi niya alam kung sino nagsabi, pero pumasok lahat sa balat niya. Si Octavio ang unang tumabi sa kanya. Ito si Elio, matatag na sabi. Anak ng kuya kong si Leandro Valera, na nawala sa amin noong trahedya 20 taon na ang nakaraan. Mas lumakas ang bulungan, mas kumislap ang kamera. Sa dulo ng ballroom,
may isang bagong presensya na sumuot sa ingay. Isang lalaking naka-cream tuxedo, mataas ang noo, pino ang ngiti. Sumampa siya sa gilid ng entablado na parang sa kanya ang gabi. Octavio, malamig ngunit palangiting boses. Ganda ng twist mo ah, biglang may tagapagmana. Parang bumagsak ang hangin. Si Selma sa gilid biglang namutla. Si Helena ay bahagyang umigtad. Giancarlo Bravante, bulong ni Kaye kay Elio. Halos hindi humihinga. Nakatitig si Elio sa lalaki. Ito pala ang anino. Mumiti si Giancarlo sa audience. Parang host din. Ladies and gentlemen, congrats sa bagong family reunion. Pero sana lang, sigurado tayo na tunay ito, no? Dahil sa panahon ngayon, ang daming gustong kumapit sa pangalan ng Valera. May ilang tumawa ng pilit. May ilang pumalakpak dahil sa lakas ng loob niya. Humakbang si Octavio, ready sumagot. Pero bago pa siya makapagsalita, naramdaman ni Elio ang sariling boses na umakyat sa lalamunan niya. Hindi niya alam saan galing. Hindi ako nandito para kumapit. Mahinang sinabi ni Elio sa mikropono. Pero dahil sa tahimik na tensyon, rinig na rinig. Nandito ako dahil natuto akong mabuhay kahit wala akong pangalan. At kung kailangan kong malaman ngayon kung saan ako galing, para lang yon sa katotohanan. Hindi sa pera. Tahimik ang ballroom. Kahit ang violin sa gilid, parang tumigil. May nanay ako, dugtong ni Elio, nanginginig pero matatag. Si Nelia Navarro, siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito. Kung may anumang mangyayari sa pangalan ko, siya ang una kong iisipin. Hindi yaman, hindi mansion. Sa gitna ng katahimikan, umakyat si Helena sa entablado. Iningnan niya si Elio sa mata. Saka dahan-dahang hinalikan ang noo niya. Isang kilos na hindi palabas, kundi pagkilala. Welcome home, bulong ni Helena. May mga mata sa crowd na namasa. May mga mukhang napahiya. Si Giancarlo, kahit ngumingiti pa rin, kumislot ang panga. Ang ngiti niya ay nanatili pero may patalim na lumabas sa mata. Nice speech, sabi niya sa huli. Palakpak na mabagal. We'll see, hindi na siya umakyat pa. Tumalikod siya, naglakad palayo na parang siya pa rin ang may kontrol sa gabi. Nakatayo si Elio sa entablado, nanginginig ang tuhod, pero sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang mga larawan sa pader, may kakaibang tibok ng liwanag sa dibdib niya. Hindi pa tapos ang laban. Ramdam niya iyon sa ngiti ni Giancarlo. Pero ngayong gabi, narinig ng mundo ang boses niya. At sa likod ng lahat ng ilaw, ang tanging iniisip niya ay si Nelia na sa maliit nilang kwarto sa San Pedro. Marahil ay nagdarasal na sana hindi masaktan ang anak niyang pinili niyang mahalin. Pagkatapos ng gala, hindi na bumalik sa dati ang mundo ni Elio. Kinabukasan pa lang sa Kabuyaw Hub, ramdam na niya ang pagbabago. Hindi sa ingay ng paligid, kundi sa mga matang nakadikit sa kanya. Pagpasok niya sa locker area, tumahimik ang ilang rider. May mga nagkunwaring abala. May mga pasimpleng sumulyap. Hindi naman sila masasama, pero halata ang bagong usapan. Pare, ikaw pala yun. Bungad ni Ramil Hizon na bago pa man siya makapagbihis ay sinalubong na siya. Napanood ko kagabi. Grabe ka pre. Akala ko mahihimatay ka, pero ang tapang mo. Ngumiti si Elio ng pilit. Hindi ko nga alam kung saan ko kinuha yon. Sa buhay mo, sagot ni Ramil sabay tapik sa balikat. Saka sa nanay mo, ganyan ka pinalaki. Sa likod, lumapit si Kay Ronquillo. Dala ang phone niya na puro notifications. Elio, trending ka pa rin. May mga supportive, pero may mga toxic din. Iba-iba sinasabi. Pero wag mo na basahin lahat ha. Inignan ni Elio ang screen saglit. Mga headline, Long Lost Valera Heir Emerges. Delivery rider claims billionaire blood. Bravante questions authenticity. Hindi niya pinuloy. Parang sumisikip ang dibdib niya sa bawat salita. Hindi ko naman hiniling to, pabulong niya. Hindi mo hiniling pero nandyan na, sagot ni Kai. At kung may mga gustong manggulo, kailangan mong maging handa. Parang binigkas ni Kai ang eksaktong nasa isip niya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ngiti ni Giancarlo. Hindi iyon NPA bomb threat na bigla, kundi mabagal na lason. Iniisip niya si Nanay Nelia sa bahay. Mahina ang katawan. Walang kalaban-laban. Bandang tanghali,
Dumating si Boss Nanding Aguas sa Bay Area. Hindi ito nagbiro tulad ng dati. Diretso itong lumapit kay Elio. May hawak na papel. Elio, may bisita ka sa office. Sabi nito, gusto ko sa private room kayo mag-usap para hindi maggaguluhan. Who? Maingat na tanong ni Elio. Attorney Lazo at si Mr. Valera mismo. Parang bumigat ang balikat ni Elio. Tumingin siya kay Kaye na agad tumango. Go, haharapin mo yan. Pagpasok niya sa private room, nandoon si Attorney Carmine Lazo, naka-plain navy suit, at si Octavio Valera, mas payat ang mukha kaysa noong gala. Sa gilid, may nakaupuring babae na hindi niya agad nakilala. Si Helena Valera Quintanar. Tahimik pero matatag ang mata. Salamat sa oras mo, Elio. Bungad ni Carmine. Alam naming mabigat ang lahat, lalo na sayo. Pero kailangan nating umusad bago maunahan tayo ng kwento ng iba. Umupo si Elio, halatang pagod. Ano po ba talaga ang kailangan niyong gawin? Octavio ang sumagot, mababa ang boses. Legal recognition, formal, hindi sapat ang gala. Kailangan sa korte at sa papel. Para kung may sumubok sa'yo, may hawak kang proteksyon. Hindi ba pwedeng tahimik na lang? Tanong ni Elio, halatang nag-aalinlangan. Helena ang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Kung tahimik, sila ang gagawa ng ingay. At sa ingay na yon, ikaw ang talo. Napatitig si Elio sa kanya. Ramdam niya sa boses ni Helena ang pagod ng pamilyang matagal nang nilamon ng takot. May hearing tayong ihahanda sa Taguig Court, dugtong ni Carmine. Recognition case muna. Kasunod ang criminal case laban sa sindikato na may kinalaman sa sunog. Hindi ito madaling laban, pero may mga testigong unti-unting lumalabas. Testigo? Ulit ni Elio. Oh, binuksan ni Carmine ang folder. Nandyan si On Security Pepe Marasigan, dating guard dito sa Valera Mansion noong bata ka, at si Father Inigo Sison. May hawak silang lumang logbook at baptismal record mo. Naghalo ang emosyon sa dibdib ni Elio. Buhay pa sila? Oh, sagot ni Octavio. At handa silang magsalita ngayon. Kahit matagal silang natakot. Tumahimik si Elio saglit. Parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya niyang pasanin. Kung gagawin ko to, madadamay si Nanay Nelia. Hindi namin hahayaan, mahigpit na sabi ni Octavio. Ilalagay namin siya sa mas maayos na ospital. May security din siya. Parang gusto ni Elio sumagot ng pasigaw. Hindi siya bagay sa mundo niyo. Pero pinigilan niya, kailangan niyang tumingbang ng maayos. Sige, mahina niyang sabi sa huli. Gagawin natin. Bumuntong hininga si Octavio, parang nabunutan ng ilang taon sa dibdib. Salamat, anak. Hindi na kinontra ni Elio ang anak. Hindi pa niya kayang yakapin ang salitang iyon. Pero hindi na rin niya kayang itulak. Mabilis ang mga sumunod na araw. Si Carmine ang nag-asikaso ng papers. Si Selma Briones ang nag-coordinate ng media strategy para hindi mabahira ng kaso. At si Helena ang personal na bilis-bilis na tumawag sa mga dating tao ng pamilya para maghanap pa ng iba pang evidence. Nang araw ng unang hearing sa Taguig Regional Trial Court, hindi inaasahan ni Elio ang bigat ng loob. Sa labas pa lang, ramdam niya na parang lahat ay kamera, lahat ay tanong. Huminga ka lang, bulong ni Kaye na sumama sa kanya. Nakasimple blouse lang, walang arte. Parang delivery lang din to. May destination lang, kailangan mo lang makarating. Tumango si Elio, pero nanginginig ang kamay. Sa gilid, nakita niya si Old Security Pepe Marasigan, matandang lalaking puti na ang buhok. May tungkod, pero matalim pa rin ang mata. Ikaw si Elio? Mahinang tanong ni Pepe. Opo, lumapit si Elio nang may respeto. Pinisil ni Pepe ang balikat niya. Pasensya ka na, iho. Ang tagal kong nanahimik, pero hindi ko na kaya. Dapat marinig mo kung anong totoo. Sa kabila naman, nakaupo si Father Inigo Sison. May hawak na lumang leather-bound baptismal book. Nang magtama ang mata nila ni Elio, tumango ang pare. Diyos ang nagdala sa iyo rito, sabi nito, kalmado. Hindi para maghiganti lang, kundi para gumaling ang sugat. Hindi sumagot si Elio. Pero parang lumambot ang dibdib niya sa paniniwalang may mga taong tumayo para sa kanya ng kahit papaano. Pagpasok nila sa courtroom, sinimulan ang proceedings. Pinakita ang documents,
Tinawag ang witnesses. Tahimik si Elio, nakikinig sa salitang parang hindi niya dating mundo. Paternity. Registry, chain of custody, sworn testimony. Pero sa kalagitnaan ng hearing, biglang may paggalaw sa likod. Pumasok ang isang grupo, may mga nakasuit, may dalang folder na parang handang manira ng buong bahay sa isang salita. Sa unahan nila, si Giancarlo Brabante. Objection, Your Honor, malahas na sabi ng abogado niya, si Attorney Severino Haukian. We have newly discovered documents suggesting that the claimant's identity was manipulated. There is reason to believe the adoptive mother was a paid nanny tasked to conceal the heir. Parang binuhusan ng yelo si Elio. Nakita niyang napatingin si Octavio sa kanya, sumiklab ang poot. Si Helena, nanigas ang panga. Si Kay, napamura sa ilalim ng hininga. Sinungaling, pabulong ni Kay, nanginginig sa galit. Pero si Elio ang tinamaan. Dahil sa isang iglap, nadamay si Nanay Nelia sa gitna ng korte. Tinawag ni Judge Ramoncito Ebreo ang counsel ng magkabilang panig. We will review these documents. But note, accusations against non-parties require substantiation. Ngumiti si Giancarlo sa upuan niya. Walang lumalabas ng ngipin pero may paghamon sa mata. Parang sinasabi, kaya kong galawin kahit sino sa buhay mo. Paglabas ng hearing, dumiretso si Elio kay Carmine. Ate Carmine, hindi ko papayagang sirain nila si nanay. Hindi nila magagawa kung lalaban tayo ng tama, sagot ni Carmine, pero halatang seryoso. Pero kailangan nating bantayan siya ngayon. Hindi pa man tapos ang araw, tumunog ang phone ni Elio. Si Nurse Ria Gamboa mula San Pedro District Hospital. Sir Elio, kinakabahan ng boses. May mga lalaki pong nagbunta rito. Nagtatanong po tungkol kay Aling Nelia. Parang may pinapapirmahan. Hindi ko po pinayagan, pero nag-iwan po sila ng babala. Nanlamig si Elio. Anong babala? Sabi po nila, dapat raw po kayong tumigil. Kung hindi, baka raw po maapektuhan ang gamutan ng nanay niyo. Parang lumabo ang paligid ni Elio. Narinig niya ang sariling pintig, mabilis, sumasakit. Humakbang siya palayo, parang hahanapin ang hangin. Sige nurse, salamat po, tatakbo ako dyan. Nang ibaba niya ang tawag, naroon si Helena na nakatingin sa kanya. Parang nabasa na ang nangyari. Nanay mo, mahinang sabi ni Helena. Tumango si Elio. Halos hindi na makapagsalita. Lumapit si Helena at si Kay. Sabay nilang hinawakan ang magkabilang braso niya para hindi siya gumuho. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos, mariing sabi ni Kay. Alam kong gusto mong sugurin si Giancarlo. Pero yan ang gusto niya, mabigyan ng dahilan na ikaw ang masama. Nasa ospital si nanay. Halos pabulong na sigaw ni Elio. May security na akong ipapadala. Agad na sabi ni Octavio, lumapit. At ililipat natin siya sa St. Luke's BGC ngayong gabi. Hindi siya mananatiling exposed. Nakatitig si Elio sa kanya, nagpupumiglas ang dibdib. Hindi ko hiningi ito, sir. Pero ngayon parang buntot ko ang nanay ko sa gulo. Hindi gulo ang pagkilala ng totoo, sagot ni Octavio. Gulo ang kasalanan nila. Bumuntong hininga si Carmine. Elio, pakinggan mo kami. Hindi ka mag-isa pero kailangan mong maging mapalino, lalo na ngayon na nakalantad na si Nelia. Sa gitna ng galit at takot, unti-unting naramdaman ni Elio ang bagong anyo ng laban. Hindi siya pwedeng lumaban bilang batang nawala at nagalit sa mundo. Kailangan niyang lumaban bilang lalaking may ina na kailangang protektahan, kaibigang handang sumalo at pamilyang dugo na gustong bumawi. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa mansyon, tinanggap niya sa sarili na hindi na siya rider lang na nagde-deliver ng package. Siya na mismo ang naging package ng katotohanan at marami ang gustong agawin iyon sa kanya. Gabi pa lang, nailipat na si Nelia sa St. Luke's BGC. Tahimik ang private room, amoy alkohol at bagong linis na kumot. Sa pintuan, may dalawang security na ipinalaga ni Octavio, naka-American cut barong at earpiece, pero halatang hindi sanay sa pagiging tao sa ospital. Kaya sobrang alerto sa bawat dumadaan. Nakahiga si Nelia, payat ngunit mas maaliwalas ang mukha dahil sa maayos na alaga. Hawak ni Elio ang kamay niya. Parang takot na mawala ang init nito anumang oras. Anak, huwag kang mag-alala. Mahina niyang sabi.
Hindi ako papayag na mapahamak ka dahil sa akin. Ma, ikaw yung dahilan kung bakit ako lumalaban. Sagot ni Elio, pilit pinipigil ang luha. Kung susuko ako, parang sinuko ko rin lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa sulok nakaupo si Kay, nakasandal sa pader, napapapikit sa pagod, pero ayaw umalis. Si Dr. Lian Sakdala naman ay dumating para i-check si Nelia at magbigay ng update kay Elio. Stable siya, sabi ng doktora. Pero kailangan natin i-minimize stress. Ibig sabihin, Elio, huwag mong iuwi dito ang gulo. Kahit sa boses mo ramdam ni Aling Nelia. Tumango si Elio. Opo, Doc. Paglabas ni Dr. Lian, lumapit si Helena Valera Quintanar. Naka-hair clip lang siya, walang makeup na pang-sosyal. Pagod rin ang mata niya, pero matatag. Elio, bulong niya, bukas ang next hearing. May bagong testigo tayong inaasahang lalabas. Testigo pa? Napakunot noo si Elio. Sino? Isang tao sa nakaraan mo. Sagot ni Helena, halatang maingat sa salita. At may dala raw siyang bagay na matagal naming hinanap. Hindi na nakapagtanong si Elio dahil tumawag si Carmine. Kailangan daw nilang mag-meeting sa umaga sa opisina nila sa BGC para sa huling preparasyon. Kinabukasan, maagang maaga, nasa Taguig Court na ulit sila. Mas marami ang tao sa labas. Mas maraming kamera. Mas maraming matang gutom sa drama. Habang papasok si Elio sa hallway, naroon si Ramil Hizon na sumama para magbantay kung sakaling kailanganin niyang lumabas saglit, at si Selma Briones na tila hindi na natulog dahil busy sa crisis management. Ready ka? Tanong ni Kai, pinipisil ang braso niya. Hindi, sagot ni Elio ng totoo. Pero kailangan. Sa loob ng courtroom, nagsimula ang hearing. Muling nagpresenta si Carmine ng chain of evidence. Muling tumayo si Old Security Pepe at Father Inigo para patunayan ang nakaraan. May konting bulungan sa gallery, pero mas tahimik ngayon dahil ramdam ng lahat na mabigat ang araw. At sa kalagitnaan, biglang may gumalaw sa pinto sa likod. Isang lalaking payat, sunog sa araw, nakapolo na luma, may bitbit na brown envelope na parang nakatago sa loob ng dibdib niya ang buong mundo. Pagkaapak niya, parang biglang nagkakuryente ang hangin. Your Honor, mahinam sabi ni Carmine. Tumayo agad. We have a surprise witness, Mr. Berto Malari. Nanlaki mata ni Elio. Hindi niya nakita si Berto mula pagkabata sa ampunan. Pero kahit matagal na, kilala pa rin ng alaala niya ang porma ng ngiti nito. Yung ngiting mapusok pero loyal. Ting-ting, mahinang bulong ni Elio. Halos hindi makahinga. Lumapit si Berto sa witness stand. Halatang kinabahan pero matapang. Kumingin siya kay Elio saglit, parang nagsasabing nandito ako. Mr. Malari, sabi ni Judge Ramoncito Ebreo, state your relation to the claimant. Magkaampunan po kami noon, Your Honor, sagot ni Berto. Kalaro ko po siya. Kasama ko siya noong mga panahong wala pa siyang alam sa mundo. Bakit ka nandito ngayon? Uminga ng malalim si Berto. Saka inilabas ang isang lumang plastic ID sa envelope. Kupas ang tinta, pero basang-basa pa ang pangalan at logo ng isang dating Security and Holdings Group na hindi kilala ng publiko. May maliit na pirma sa ilalim. Nung gabi po ng sunog, nanginginig ang boses niya. May nakita akong lalaking nagmamadali sa likod ng ampunan. May iniwan siyang gamit sa basurahan. Bata pa ako, pero may kutob ako na masama. Itinago ko yung ID na to kasi natakot ako na baka habulon ako. Nagkatinginan ang mga tao. Lalo si Carmine na parang may biglang pumasok na parte ng puzzle. Kanino galing yan? Tanong ng prosecutor na si Vea Mabilog. Sa grupo po na pinasok ko dati bilang utility worker. Sagot ni Berto, pilit tinata ang boses. Habang tumatanda ako, nakilala ko yung logo. Pag nakita niyo po sa records, under sa Bravante Holdings yan noon. Nung nalaman kong si Elio yung nawawala nilang anak, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik. Tumayo ang counsel ni Giancarlo, si Attorney Severino Hauquian. Objection, Your Honor. Speculative. Pero bago pa magdesisyon si Judge, si Carmine ang mabilis na sumunod. Your Honor, we submit this ID for forensic verification and cross-reference with old Bravante security payrolls. We also request to enter into record the corresponding financial trail we have just received. At doon,
Tumayo si Selma Briones. Your Honor, boses niya ay nanginginig pero matalim. I am willing to testify under oath. Nagulat pati si Octavio. Napalingon siya kay Selma, halatang hindi inaasahan. Si Selma, dating PR head pero maraming alam sa ilalim ng kumpanya, lumapit sa stand. Matagal ko po itong tinago. Natakot ako. Pero matapos kong makita kung paano nila tinarget si Mrs. Nelia Navarro, hindi ko na kaya. Naglabas siya ng folder. Bank transfers, shell companies, property acquisitions. Ang ama ni Giancarlo Bravante ang nag-utos ng arson at massacre noon. May pirma siya sa mga disbursement na to at may mga bayad sa mga taong nagsagawa. Pagkatapos mamatay ang ama niya, si Giancarlo ang nagmana ng mga accounts at tinuloy ang pagbura sa ebidensya. Nagkagulo ang courtroom. May nagsigawan sa gallery. May media na nag-live. Napatingin si Giancarlo sa entablado. Nakatayo sa likod ng counsel niya. Hindi na siya nakangiti. Nakaipit ang puot sa panga niya. Parang aso na gustong kumawala sa tali. Liar, bulong niya sa hangin. Pero rinig ni Elio dahil malapit sila. Sa gulo, pinatigil ni Judge Ebreo ang hearing at nag-utos ng recess para ma-validate ang mga bagong dokumento. Lumabas ang lahat sa hallway, parang alon ng tao. Elio, dito ka sa gilid ko, sabi ni Carmine. Maigpit ang tono. Huwag kang lalayo. Tumango si Elio, pero naramdaman niya ang paa niyang nanginginig. Hindi dahil sa takot sa korte, kundi sa bigat ng katotohanan na parang bapo sa dibdib niya. Totoo pala, talagang may gumawa. Talagang may pumatay sa batang siya noon. Paglabas nila sa parking area sa BGC para huminga at maghintay ng NBI, hindi niya inaasahan ang susunod. Mula sa kabilang side ng driveway, may mabilis na van na biglang tumigil. Bumukas ang pinto. May 3 lalaking nakakap ang bumaba. Elio, sigaw ni Kay. Tabi! Bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang kamay na humablot sa braso niya. Nagkagulo. Narinig niya ang sigaw ni Ramil. Hoy! At ang yabag ng mga security. Pero mas mabilis ang NBI detail na biglang sumulpot sa gilid. Si NBI Agent Roldan Cuyugan ang unang humarang. Baril nakatutok. Let go! Sigaw nito. Sa kabilang lane, si driver Sunny Toralba. Na hinatid sila, biglang pinaandar ang sasakyan niya at sinangga ang van. Kumalabog ang metal sa metal. Nagtilian ang mga tao. Tumakbo ang mga kidnappers, pero sinundan sila ng NBI at security. Ilang segundo lang, nakadaba na ang dalawa sa semento. Nakaposas! Yung isa, nakatakas pero nasugatan. Humihingal si Elio, pinipilit humalak sa sarili. Si Kai, nanginginig sa galit, niyakap siya ng mahigpit. Gago sila! Halos maiyak si Kai. Sabi ko na nga ba, lumapit si Carmine, namumutla. Okay ka? Nasaktan ka ba? Umiling si Elio, pero hindi niya maramdaman ang sariling tuhod. Si Ramil naman, pulang-pula ang mata, nanginginig ang kamao. Kung ako lang, gigil niyang sabi, sinapak ko na yung Giancarlo na yon. Wag! Mahigpit na sabi ni Helena, dumating mula sa side door. Kailangan natin siya sa kulungan, hindi sa ospital. Hindi nagtagal, may NBI na dumiretso pabalik sa courthouse. May dala silang warrant. Sa loob, mabilis ang galaw, media, judge, agents. At sa wakas, nakita ni Elio si Giancarlo na inilalabas ng mga NBI. Nakaposas, pero tuwid pa rin ang likod na parang ayaw yumuko sa mundo. Dumaan ito sa harap ni Elio. Tumitig siya ng matagal. Parang gusto siyang lunukin ang buhay sa titig pa lang. Hindi pa tapos to. Mababang banta ni Giancarlo. Akala mo panalo ka na? Kahit makulong ako, may magpapatuloy. Hindi sumagot si Elio. Pero sa likod ng takot, may biglang tigas sa dibdib niya. Hindi na siya batang lumaki sa ampunan na takot sa sigaw ng mundo. Hindi na rider na basta lumalayo sa gulo. Tumayo siya, hininga malalim at tumingin pabalik. Kung may magpapatuloy, mahinahon niyang sagot, may magpapatuloy din na lalaban para sa totoo. Sandaling nagdilim ang mata ni Giancarlo, pero hinila na siya ng NBI papunta sa sasakyan. Habang umaandar ang convoy palayo, naramdaman ni Elio na parang napunit ang isang lumang tanikala sa loob niya. Hindi pa ito ang wakas ng laban,
Pero ito ang unang araw na nakita niyang bumagsak ang taong may kasalanan sa nakaraan niya. Sa tabi niya, si Kay ay tahimik na umiiyak sa pagod at ginhawa. Si Ramil napaupo sa gutter sabay tawa na may halong galit. Si Helena at Octavio nakatayo sa gilid, tahimik pero parang nabunutan ng matagal na bangungot. At sa isip ni Elio, iisa lang ang lumulutang na larawan. Ang maliit na batang nasa pader ng mansion. Ngayon ay may pagkakataong bumawi, hindi para maghiganti lang, kundi para mabuhay ng hindi na kailangang matakot. Lumipas ang ilang buwan na parang isang mahabang tag-ulan. Hindi araw-araw bagyo, pero araw-araw may bit-bit na bigat. Mula nang maaresto si Giancarlo Bravante, hindi pa rin natatapos ang proseso. May mga hearing pa, mga apela, mga dokumentong kailangang isa-isahin. Pero kahit hindi pa final ang lahat, may isang papel na tuluyang nagbukas ng bagong yugto sa buhay ni Elio. Legal na siyang kinilala bilang Valera. Hindi siya nagising isang umaga na biglang may bagong bahay, bagong kotse o bagong buhay. Ang unang nagbago, ang katahimikan sa loob niya. Parang may parte ng pagkataon niyang matagal na naghihikahos ang nakahinga sa wakas. Pero kasunod noon ang panibagong tanong, ano mayon? Sa St. Luke's BGC, mas gumaan ang routine nila ni Nelia. Mas maayos ang schedule ng dialysis. Hindi na siya pumipila sa madaling araw sa pampublikong ospital. May sarili siyang nurse na nagbabantay, si Head Nurse Sol Arceta. Tahimik pero magaling magpatawa tuwing nalulungkot si Nelia. Ate Nelia, wag mo na isipin mga problema ni Elio. Biro ni Sol habang inaayos ang IV line. Mas magiging okay ka pag iniisip mo lang maganda ka. Naku Sol, baka maubos kuryente ng ospital sa kagandahan ko. Sagot ni Nelia na unang beses muling tumawa ng buo matapos ang mga buwan ng takot. Sa gilid, napapanggiti si Elio pero alam niyang kahit gumagaan ang katawan ni Nelia, siya naman ay parang may bagong sako na binubuhat. Responsibilidad, identidad, at mga matang nag-aabang kung magbabago ba siya. Isang maagang hapon, dumalaw si Octavio sa ospital. Hindi siya naka-CEO suit, kundi simpleng polo lang at slacks. Parang ayaw na niyang magmukhang sosyal tuwing makakaharap si Nelia. Kamusta ang pakiramdam mo, Ate Nelia? Tanong niya ng magalang, may pag-iingat sa tono. Ay mas okay na ako ngayon, sagot ni Nelia, hinahawakan pa rin ang kumot sa tuhod. Salamat po sa tulong niyo, Sir Octavio. Octavio na lang, mahinang ngiti nito, kung papayag ka. Pamilya na tayo. Sa salitang iyon, napatingin si Elio sa nanay niya. Nakita niyang may luha sa mata ni Nelia, pero hindi na ito luha ng takot, luha ng ginhawa. Kung pamilya na tayo, sabi ni Nelia, nagbibiro ng konti para hindi siya maiyak. Pwede ba kitang utus-utusan? Pabili ka naman ng prutas pag may oras ka. Tawang-tawa si Octavio. Opo, utusan niyo lang ako. Pero wag po mayon, nag-a-adjust pa ako sa pagiging inuutusan ng nanay. Tumawa rin si Elena na kasunod niyang pumasok dala ang paper bag ng pagkain. Ate Nelia, may lugaw dito. Baka magustuhan mo. Espesyal to, hindi pang mansyon, pang tao. Ang bilis mo talaga magpalambot, Helena, biro ni Octavio. Hindi ako nagpapalambot, sagot ni Helena, palaban ng kilay, pero sa mata may lambing. Nagbibigay lang ako ng lugaw. Nakita ni Elio ang eksenang iyon at may kung anong init na gumapang sa dibdib niya. Hindi niya akalain na may araw na uupo ang dalawang Valera sa tabi ng nanay niyang dati nang bubutas ng damit para may pangkain sila. Paglabas nila ni Octavio sa hallway para mag-usap, doon lumabas ang mas seryosong usapan. Elio, sabi ni Octavio, may gusto akong i-offer. Hindi utos, offer, okay po. Maingat ang sagot ni Elio. Sanay siyang maging alerto sa mga salitang maaaring magbago ng buhay. May foundation ng Valera Group para sa logistics at community riders. Matagal ko nang gustong palakasin pero kulang ako sa ground reality. Ikaw ang may alam ng tunay na buhay ng riders. Tumigil sandali si Octavio. Kung gusto mo, pumasok ka ron. Hindi bilang anak ni Leandro palagi, kundi bilang Elio na alam ang hirap sa kalsada. Natahimik si Elio. Unang pumasok sa isip niya, baka gusto siyang gawing poster boy. Pero nakita niya ang pagod sa mata ni Octavio.
Pagod ng taong gusto talagang bumawi, hindi mag-display. Hindi ako marunong sa opisina, tapat niyang sabi. Matututo ka kung gusto mo, pero kung ayaw mo, okay lang din, walang pilitan. Napabuntong hininga si Elio. Gusto ko, pero ayokong iwan yung trabaho ko agad. Yung mga tao sa hub, parang pamilya ko rin. Hindi mo kailangan pumili agad, sagot ni Octavio. Pwede kang maging volunteer muna. Dahan-dahan, sarili mong pace. Sa unang beses, ramdam ni Elio na hindi siya hinahatak ng bagong buhay. Iniimbitahan lang siya. Nang bumalik siya sa Kabuyao Hub bilang volunteer consultant, hindi na siya tiningnan tulad ng dati. May mga ngumiti, may mga nagbiro, pero may ilang nanatiling may distansya. Hindi dahil galit, kundi dahil nahihiya o inggit. Uy, Sir Valera, sigaw ng isang rider na si Paps Lino Palad, sabay tawa. Baka naman may pabonus ka dyan. Tawang pilit si Elio. Uy, wag ganyan, Elio pa rin ako. Kung may bonus, para sa lahat. Tumawa ang iba. Pero sa gilid, naroon si Boss Nanding Aguas, nakasandal sa poste, nakangiti ng mahina. Hindi ka nagbago, sabi ni Boss Nanding nang lumapit si Elio. Akala ko nung sumikat ka, magre-resign ka na agad. Umiling si Elio. Hindi ako aalis dito ng basta-basta. Dito ako naging tao, boss. Tumango si Boss Nanding, halatang proud pero pa-cool. E di mas lalo kitang igagalang. Pero sige, gamitin mo yung bagong posisyon mo para maayos yung sistema dito. Ang daming riders ang walang insurance. Ang daming nalulubog sa utang pag may aksidente. Yan din ang gusto kong similan, sagot ni Elio. Mas matatag na yon. Sa unang buwan ng foundation work, sinama niya si Kay bilang community coordinator. Walang arpe si Kay, pero napakaayos niya pagdating sa tao. Alam mo, Elio, sabi ni Kaye habang nag-iikot sila sa isang maliit na riders meeting sa Alamba. Kung dati ikaw yung laging tahimik sa gilid, ngayon nakikita ko na marunong ka palang magsalita para sa iba. Wala akong choice, mahina niyang tawa. Kung may ibibigay ang mundo sa akin, baka may dahilan. Kasama rin nila si Ramil Hizon. Ginawa nilang trainer para sa safety at route discipline sa mga baguhan. Parang bumalik si Ramil sa pagiging kuya sa kalsada. Masaya, maingay. Pero seryoso kapag tungkol sa buhay ng riders. Mga pre, hindi kayo immortal. Sermon ni Ramil sa isang batch sa Lucena. Kahit pareho tayo ng helmet, iba-iba tayo ng buhay. Kaya ingat lagi. Si Elio nga nakaligtas sa sunog, pero muntik pa rin mamatay sa kalsada kung walang disiplina. Natawa ang mga baguhan, pero nakinig. At si Elio tahimik lang sa likod. Ramdam ang kakaibang saya na hindi binibili ng kahit anong pera. Hindi lahat madali. Sa mga family meeting sa mansion, may mga kamag-anak na matalimang tingin. Lalo na si Cousin Vito Valera, anak ng isang tiyuhin na matagal nang naghihintay ng pabor sa negosyo. Octavio, is this really wise? Malamig na tanong ni Vito sa isang dinner sa Alabang Mansion. He doesn't even know corporate etiquette. Baka maging liability. Hawak ni Elio ang baso, nanginginig sa inis. Pero bago pa siya sumagot, si Helena ang tumayo. Vito, liability ang tawag sa mga taong walang puso. Sabi ni Helena, diretso ang tingin. Si Elio, hindi siya trained sa etiquette, pero trained siya sa buhay. At mas mahalaga yon, tahimik ang mesa. Si Octavio, hindi na kailangang magsalita. Si Grand Aunt Corazon Ledesma, matandang tiyahing na dating marigpit, ay dahan-dahang tumingin kay Elio. Kung tunay kang Valera, mahina nitong sabi, ipakita mo sa gawa, hindi sa salita. Tumango si Elio. Opo tita, yun naman po ang gusto kong gawin. Isang gabi, matapos ang isang foundation outreach sa Lukban Town Plaza, nagpasya si Elio na dumaan sa ampunang kinalakihan niya. Tahimik na tahimik ang lugar. May amoy ng kandila at lumang kahoy, kasing pamilyar ng sariling balat. Sinalubong siya ni Sister Pilar Divina. Tumatanda na, pero matalas pa rin ang mata. Anak, sabi ng madre, umiiyak na parang kahapon lang siya iniwan. Nakita kita sa TV. Akala ko panaginip. Lumuhod si Elio at hinalikan ang kamay ng madre. Sister, kung hindi po sa inyo, hindi ako aabot dito. Hindi ka namin ginawa, sagot ni Sister Pilar. Hinaplos ang piskin niya.
Pero minahal ka namin. Yun lang ang kaya naming ibigay noon. Napatitig si Elio sa mga batang ulila na nakasilip sa pinto. Parehong mga mata na minsan niyang dala. May dala po akong scholarship fund, sabi niya. At bagong supply sa klinik. Pero higit sa lahat, gusto kong sabihin sa kanila na kahit galing sila sa alikabok, pwede silang tumayo. Tahimik ang mga bata. Lumapit ang isa, si Little Armantiquia, hawak ang lumang notebook. Kuya Elio, totoo po bang naging delivery rider kayo? Oo, ngumiti si Elio. Naupo sa harap nila. At proud ako doon. Dahil sa kalsada, natuto akong maging matatag. Hindi ko ikinahihiya. Gusto ko rin maging tulad niyo, sabi ni Arman. Mas mabuti pa, sagot ni Elio. Maging mas magaling ka pa sa akin. Habang lumalabas siya ng ampunan, may tahimik na hangin na yumakap sa kanya. Hindi man perpekto ang bilog ng buhay niya, ramdam niyang unti-unti na itong nagsasara sa tamang paraan. Hindi dahil bumalik siya para magyabang, kundi para magpasalamat. Bumalik siya sa van na naghihintay, kasama si Kay at Ramil. Sa cellphone niya, may text si Nelia. Anak, kumain ka na ba? Napangiti si Elio. Kahit may bagong apelyido, may bagong pamilya at bagong laban, isang bagay ang nanatiling ugat ng lahat ng pag-angat niya. Ang simpleng boses ng nanay niyang pinili siyang mahalin. Isang taon ang lumipas na parang mahabang biyahe sa highway. May mga lubak, may mga stoplight, pero tuloy-tuloy ang takbo. At kung dati, bawat araw ni Elio ay survival lang, ngayon, ang bawat araw ay may direksyon. Sa St. Luke's BGC, naglalakad na si Nelia nang hindi na kailangang hawakan palagi ang railings. Hindi man tuluyang nawala ang sakit, humina na ito, parang apoy na napigil sa pagkalat. May mga araw pa ring nanlalambot siya, may gabi pa ring sumasakit ang tagiliran. Pero sa bawat check-up, mas malinaw ang pag-asa. Ma, dahan-dahan lang, sabi ni Elio, habang tinutulungan siyang umupo sa maliit na garden bench sa ospital. Hapon iyon, at may kaunting hangin na dumadaan sa mga dahon ng akasya. Aba, anak, ngumiti si Nelia. Kung dati kaya kitang buhatin nung nangangayayat ka sa lagnat, ngayon kaya mo na rin akong buhatin pag nadadaa ako. Palitan lang ng role. Humagigit si Nurse Rhea Gamboa na ngayon ay regular na naka-assign kay Nelia. Ate Nelia, hindi na kayo pwedeng magpabida masyado. Kailangan alagaan ni Elio ang sarili niya, lalo na busy na yan. Busy sa ano? Sa pagiging CEO? Biro ni Nelia, tumingin kay Elio ng may halong pang-asar. Napakamot si Elio. Hindi ako CEO, ma. Rider pa rin ako. Dagdag lang yung trabaho. Totoo, kahit legal na siyang Valera at may pinto ng business world na bukas sa kanya, pinili niyang panatilihin ang ugat niya sa kalsada. Hindi niya binitawan ang pagiging rider agad. Bagkus, ginawa niyang dahilan ng bagong posisyon para may mabago sa buhay ng kapwa niya rider. At dito ipinanganak ang Navarro Valera Riders Cooperative. Sa isang maliit na function hall sa Calamba, nagtipon ang halos 50 riders, mga dating kasabay ni Elio sa hub, mga bagong recruit mula Quezon, at mga rider na dati walang boses sa kumpanya. May simpleng tarpaulin sa harap. Riders para sa riders. Seguro, scholarship, emergency fund. Sa podium, maayos ang blazer ni Elio, pero simple pa rin ang sapatos niya. Sa tabi niya, si Kai Ronquillo ang operations head. Dalang clipboard at walang tigil sa pag-aayos ng listahan. Si Ramil Hizon naman, trainer, nangatayo sa gilid, handang magbansag ng mga pasaway. Mga kapatid, panimula ni Elio, huminga ng malalim. Hindi ko kayo tinawag dito para magpakilala ng yaman. Tinawag ko kayo dito para magpakilala ng pagbabago. May bulungan, may mga nakangiti, may mga nakatingin na parang nagdududa. Alam ko gaano kahirap umandar sa kalsada nang walang safety net. Dugtong niya. Alam ko yung pakiramdam ng pag nadisgrasya ka, bahala ka sa buhay mo. Ayoko nang maranasan niyo yun. Tumayo ang isang rider na si Jomar, Rex Canlas. Kilala sa tapang, pero madalas madisiplina. Elio, paano to? Baka naman pang papogi lang. Pag wala ka na, wala na rin. Hindi nagalit si Elio. Sa halip, tumango siya. Valid yan, Rex. Kaya cooperative ito, hindi foundation lang. Lahat tayo may ambag. Lahat tayo may karapatan. Hindi ito nakatali sa pangalan ko. Nakatali ito sa pangangailangan natin.
Sumingit si Kay, diretsahan. At kung may magtatangka mang kurakot, ipapamukha ko sa kanila na mas matalim pa sa brake cable ang dila ko. Natawa ang karamihan, kahit si Rex napangiti. Una nating programa, pagpapatuloy ni Elio. Insurance group plan para sa riders at pamilya. Pangalawa, scholarship para sa mga anak nyo. Pangatlo, emergency fund para sa aksidente. Hindi utang, hindi donasyon. Kundi tulong na bukal sa kapwa rider. Napatingin si Ramil sa crowd. At kasama sa emergency fund ang seminar ko sa safety. Kapag hindi kayo nag-attend, wala ayong karapatang magreklamo na nasaktan kayo. Maliwanag? Oo, Kuya Ramil. Sabay-sabay na sagot ng mga baguhan. Naramdaman ni Elio ang kakaibang init sa dibdib niya. Hindi ito ang init ng spotlight sa gala. Ito ang init na galing sa mga taong pareho niyang pinanggalingan. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Boss Nanding Aguas, na yon ay volunteer advisor na rin ng kooperatiba. Pre, sabi ni Boss Nanding, first time niyang tawagin si Elio ng ganon. Kung may magtatanong kung bakit kita pinili noon mag-deliver sa mansion, eto ang sagot. Alam kong hindi lang maingat kamay mo, maingat puso mo. Hindi nakasagot si Elio. Napangiti lang siya, pinigilan ng luha. Sa kabilang mundo niya, dahan-dahan naman siyang tinuturuan ni Octavio sa negosyo. Walang bigla ang upo sa boardroom. Walang sapilitang title. May mga tanghalian lang sa maliit na meeting room. May whiteboard at may mga tanong na minsan nagpapasakit ng ulo ni Elio. Kung ikaw ang nasa posisyon ng warehouse manager, anong unang babaguhin mo? Tanong ni Octavio sa isang session sa Valera HQ, BGC. Nung rider pa ako, sir, laging late yung safety gear. Sagot ni Elio. So unang babaguhin ko supply chain para hindi nauubusan ng helmet at reflective vest. Good. Tumango si Octavio. Iyan ang ground truth na kailangan ng kumpanya, hindi paper truth. Nasa gilid si Attorney Carmen Lazo na yon ay parang ate na rin ni Elio sa pag-guide ng legal at cooperative structure. At kapag may resistance, Elio, tandaan mo, hindi lahat ng kalaban mo ay kontrabida. Minsan natatakot lang silang magbago. Pero may kontrabida pa rin, sabi ni Elio. Half joke, pero may bigat. Sandaling tumahimik si Octavio. May mga nabitirang tao sa paligid ng Bravante. Pero sa ngayon, kontrolado na. Iyon ang mahalaga. Hindi na muling bumalik sa eksena si Giancarlo dahil nasa kulungan at tuloy ang kaso. Patunay na hindi lahat ng banta ay nagwawagi kapag nalantad sa liwanag. Isang gabi ng Disyembre, nagkaroon ng tahimik na family dinner sa mansyon. Wala ang media, wala ang socialites, pamilya lang. Simple ang mesa, may sinigang na hipon, inihaw na liempo at pansit na paborito ni Nelia. Hindi ako sanay sa ganitong lamesa, bulong ni Nelia kay Elio habang nataupo. Parang ang laki ng plato, baka maligaw ang kanin ko. Ma, plato lang yan, pabulong na tawa ni Elio. Hindi airport, natawa si Helena at nakarinig. Ate Nelia, kung maligaw ang kanin mo, ako nahahabol. Sanay ako sa kalat sa bahay. Shh. Helena, nangiwi si Octavio. CEO ka pa rin kahit malikot ka sa mesa. Hindi ako CEO, balik niya. Ate ako. At doon, sa gitna ng tawanan, biglang humarap si Helena kay Nelia. Ate Nelia, sabi niya, malinaw at buong puso. Salamat sa pagpapalaki kay Elio. Hindi namin iyon mababayaran kahit anong gawin namin. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka bisita rito. Kapatid ka namin. Napatigil si Nelia. Dahan-dahan siyang ngumiti. Nanginginig ang labi. Ay Helena, mahina niyang sabi. Kung kapatid mo ako, aba, bawal kang umuwi ng walang pasalubong sa akin. Naghalakha ka ng lahat. Si Aling Mirasol Palangka na nakatayo sa di kalayuan para mag-assist. Napahawak sa dibdib at palihim na nagpahid ng luha. Si Butler Adrian Quinto naman, kahit formal pa rin ang tindig, may munting ngiting hindi niya maitago. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa garden. Malamig ang hangin sa alabang. May Christmas lights sa puno ng mangga. Sa dulo ng hardin, naroon ang dating gallery wall na unang nagpaikot ng mundo ni Elio. Lumapit siya roon ng mag-isa, tila hinihila ng alaala. Hindi na mga lumang portrait ang nakadisplay lang. May bagong frame sa gitna. Larawan nilang lahat. Siya, si Nelia, si Octavio, si Helena,
At maging si Kai at Ramil sa likod. Hawak ang maliit na banner ng kooperative nung inauguration. Nakatitig si Elio sa larawan. Hindi siya umiiyak sa lungkot. Umiiyak siya sa panghilom. Lumapit si Nelia. Mabagal pero matatag na. Anak, bulong niya. Ang dami mong dinaanan. Tumingin si Elio sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakaabot dito, ma. Hinawakan ni Nelia ang pisngi niya. Hindi ko alam kung saan ka dadalhin ang dugo mo, pero alam ko kung saan ka dadalhin ang puso mo. At doon, lagi kitang susundan. Sa likod nila, lumapit si Octavio. Elio, mahinang sabi niya, hindi namin mababawi ang nakaraan, pero pwede nating piliin kung anong magiging susunod. Tumango si Elio. Tumingin siya sa harbin, sa ilaw, sa mga taong hindi niya inakalang magiging bahagi ng buhay niya. Kung dati, isang delivery package lang ang dala niya papasok sa mansion, ngayon dala niya ang isang buhay na pinagsama ang dati at bago, ang dugo at pagpili, ang sakit at pag-asa. At sa gitna ng tahimik na gabi sa Alabang, alam niyang hindi perpekto ang mundo, hindi perpekto ang pamilya, ngunit may isang wakas na totoo. Hindi na siya nawawalang bata. Hindi na siya nag-iisang rider. Isa na siyang anak na natagpuan at lalaking natutong magbigay daan para sa iba.